Mr. Silent Channel. Kabanata 1221 hanggang 1230. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, hindi madaling kontrolin ang degree na ito. Sinabi ni Zhang Xin, dahil binomba ang punong tanggapan, hindi namin maiiwan ang napakaraming tao upang tumulong sa iyo. Kapag nakarating ka roon, ang mga sumasamba sa dalawang sangay sa mainland ay maaaring magbigay sa iyo ng tulong. Mag-ingat sa daan. Lumabas lahat. Mataimtim na tumanggaw si Tang Wulan. Haharapin nila ang matataas na antas ng dalawang bansa sa kanilang paglalakbay, haharap sa Fighting Spirit Empire, sa Star Luo Empire, at maging sa Spirit Spreading Pagoda at sa Holy Spirit Cult. Masasabing mahirap step by step. Hindi madaling makamit ang pangwakas na layunin. Nakabalangkas na ang plano, kaya hindi na ako magsasabi ng iba pa. Sect Master, kung wala kang magagawa, tandaan na dapat mong protektahan ang iyong sarili bilang ang pinakamahalagang bagay. Ikaw ang pag-asa ng Tang Sect at pag-asa ni Shrek. Lalo na sa harap ng kapag ang banal na espiritu ay nagtuturo sa malakas, dapat mong bigyang pansin ang iyong sarili upang maprotektahan ang iyong sarili. Ang banal na espiritu ay dapat na nakapasok sa dalawang imperyo. Maging ang banal na espiritu upang makalusot sa malakas kapag nagsimula ang digmaan, kapag ang isang malaking bilang ng mga casualty ay lumitaw, ito ay ang sandali na sila ay gumawa ng mga alon at ang gagawin mo ay upang maiwasan ito na mangyari. Banal na espiritu. Binibigkas ang tatlong salitang ito, ang mga mata ni Tang Wulan ay puno na ng layuning pumatay. Sa pagitan niya at ng Holy Spirit Church, ito ay mailalarawan bilang isang dagat ng dugo at malalim na puot. Napakaraming guro sa Shrek Academy ang nalibing sa malaking pagsabog ng banal na espiritu. Matapos paalisin si Amorous Daoluo, inayos ni Tang Wulan ang kanyang mga iniisip sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, ang dapat niyang gawin ay malamang na baguhin ang pattern ng buong kontinente. May kung anong excitement sa puso ko, pero mabigat din. Kung hindi dahil sa napakaraming karanasan sa nakaraan, marahil ay hindi ako magiging kwalipikadong gawin ito. Si Old Long, Amorous Daoluo, at Ruthless Daoluo ay naglagay ng mataas na pag-asa sa kanilang sarili, anuman ang mangyari, magtagumpay lamang sila sa pagkakataong ito. Masasabi ring malakas ang line-up ng kanilang pagbisita sa dalawang imperyo sa pagkakataong ito, ang kontemporaryong Shrek Seven Devils, Hercules, Ontology Daoluo Airong, Gale Sword Demon, Sword God Daoluo Sima Jinchi. Lahat ng miyembro ng Blood Dragon Team. At sumunod ang banal na espiritu Daoluo sa ilalim ng kanyang korona. Bagamat hindi lumahok sa aksyon sina Elder Long at Amorous Daoluo, para sa kanilang kaligtasan, aktibong hiniling ng banal na espiritu Daoluo Yali na sundan sila. Ito ang #1 soul healer sa mainland. Ang kanyang presensya ay lubos na nagpahusay sa kaligtasan ng buong koponan. Alam mo, ang Holy Spirit Daoluo ay isang ranggong 78 na may pamagat na Daoluo, at si Tang Wulan at ang iba pa ay hindi masyadong malinaw kung gaano siya kalakas. Ngunit alam niya na kapag kaharap ang masamang espiritong master, hindi siya mas mababa sa isang limit Daoluo. Kung hindi lang nakuha ng Holy Spirit Cult ang Killing God level fixed soul guided shells, gamit ang lakas ng Shrek Academy, tiyak na hindi ito ganoon kadaling sirain. Bilang karagdagan sa mga powerhouse na ito, mayroon ding Mecha Brigade ng Tangmen Daoluo Palace na sumunod. Ito ang combat power ng Tang Sect na nakatago sa dilim. Lahat sila ay ang pinakasopistikadong configuration, at lahat sila ay nilagyan ng mga Spirit Master sa itaas ng 5th ring bilang mga Mecha Masters. Ang Mecha Brigade ay may kabuuang 120 mechas, kabilang ang 20 Black Class Mechas at 100 Purple Class Mechas. Malakas na lakas ng labanan. Sa buong Daoluo Federation, may kabuuang 6 na Mecha Legions, at bawat Legion ay kumpleto sa gamit na may 3,000 mechas. Mayroong humigit kumulang 20 Black Level Mecha sa isang Legion. Ang logistic support ng bawat Mecha Corps ay sapat na para magkaroon ng 20,000 katao at iba't ibang logistic support vehicles at equipment ay hindi na mabilang. Ang Mecha Brigade ng Tang Sect ay maihahambing sa pagiging epektibo ng labanan ng 1/3 ng Mecha Corps. Sa modernong digmaan ngayon sa mainland ng Daoluo, ang Mecha ang pangunahing responsable para sa labanan sa lupa at mababang altitude, habang ang mataas na altitude ay ang mundo ng mga mandirigma. Sa kasalukuyan, mayroong 3 Soul Guidance Fighter Brigade sa Daoluo Dalo. Sa kabuuan ay humigit kumulang 1,000 Soul Guidance Fighters. Ito ang pinakamalaking kalamangan na maaari nilang ganap na sugpuin ang iba pang dalawang kontinente. Ang Star Luo Empire at ang Dowling Empire ay malinaw na nasa huli sa fighter at mecha na teknolohiya. Lalo na ang mga Soul Guidance Fighters, ang Star Luo Empire ay may buong budget, at mayroon lamang mas mababa sa 200, at sa mga tuntunin ng teknolohiya at teknolohiya, ito ay mas mababa sa Daoluo Continent ng higit sa isang henerasyon. Mayroon lamang 100 mandirigma sa Dowling Empire, at ang teknikal na antas ay hindi kasing husay ng sa Star Luo Empire. Tang Wulan at Tang Sect, Shrek Academy Senior Research. Kung sumiklab ang digmaan. Sa panig ng Federation, sisirain muna nito ang lahat ng air combat power ng Star Luo Empire at ng Dowling Empire, at pagkatapos ay aagawin ang air supremacy.
Bagamat ang mecha ay maaari ding lumipad sa himpapawid, sa mga tuntunin ng bilis, maliban kung ito ay umabot sa antas ng itim na mecha, ito ay mas mababa pa rin sa soul-guided fighter. At ang pagkonsumo ng enerhiya ng mecha ay mas malaki kaysa sa manlalaban. Sa kasalukuyan, mabilis na umuunlad ang teknolohiya ng Soul Guidance Fighter, at sinimulan pa nitong pagsamahin ang ilang teknolohiya sa espasyo na pinag-aaralan. Kung ikukumpara sa mecha, mas mataas din ang halaga ng Soul Guidance Fighter, ngunit mas malawak ang direksyon ng development nito. Tutal, gustong pumunta ng mecha sa kalawakan, kahit hindi pa. Tanging ang God-level mecha lang ang may posibilidad na subukan. Bilang karagdagan sa Mecha Squadron sa pagkakataong ito, sinamahan din ng Tangsect ang mga mandirigma, na lahat ay ang pinakabagong mga teknolohikal na produkto. Ngunit ito ay hindi para sa pakikipaglaban, ngunit para kay Tang Wulan at sa iba pa na tumakas kapag ang mga bagay ay hindi magawa. Ang pagsasaalang-alang ay medyo masinsinan. Yuzo, may oras ka ba? Tara sa beach at tingnan natin. Okay. Hindi inistorbo ni Tang Wulan ang iba, at si Long Yuzo ay tahimik na umalis sa hotel, tumawag ng taxi, at nagtungo sa tabing dagat. Bagamat 3 buwan na ang lumipas, hindi pa natatapos ang paggawa ng 3-character battle armor. Kung mas mataas ang antas ng battle armor, mas mahirap i-disenyo at ilarawan ang Soul Guidance Array. At ngayon ang 7 Shrek Monsters ay nahaharap sa nakakahiyang sitwasyon na walang battle armor, lahat ng metal ng mecha ay soul forged. Sa makatuwid, masasabing sa tuwing gagawa ng battle armor sina Yuanan Yahui at Ye Xinglan, ang lakas ng koponan ay maaaring tumaas ng 1 punto. Sa antas ng 3-character battle armor, ang proseso ng produksyon ay hindi lamang nangangailangan ng sarili nitong lakas, ngunit mayroon ding hindi mapaghihiwalay na relasyon sa swerte. Hindi kailanman madaling ipakita ito ng perpekto. Lalo na si Tang Wulan ay halos gumamit ng pinakamatinding paraan upang likhain ang metal para sa paggawa ng 3-character battle armor, na nagpahirap sa paggawa ng 3-character battle armor. Si Yuan Yahui at Ye Xinglan ay naglabas ng todo. Ngunit kakailanganin ng mahabang panahon upang makumplito ang 3-character na battle armor ng lahat. Bahagyang binuksan ng ilan sa mga bintana ng taxi, naramdaman ang maalat na simoy ng dagat na umiihip mula sa bintana. Si Tang Wulan ay nakadama ng isang pambihirang pagpapahinga, ang kanyang mga mata ay medyo natulala, para sa kanya, maaaring may oras para bumitaw, mahirap talagang dumaan. Matapos ang mahabang panahon na malayo sa bahay, medyo kumupas pa nga ang kanyang konsepto ng tahanan, ngunit ang pamilyar na amoy ay nagdudulot pa rin sa kanya ng kaunti sa panaginip. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na para sa kanyang sarili, ang pinakamasayang oras ay hindi ang pagiging mas malakas araw-araw, ngunit ang mamuhay ng walang pakialam sa kanyang mga magulang at saan man. Bagamat sa kanya ay medyo naging malabo ang alaalang iyon, ngunit sa tuwing naiisip niya iyon ay puno pa rin ito ng kaligayahan. Sa anumang kaso, hanapin si nanay at tatay pabalik, at hanapin si Nar pabalik. Si Guyu ay naging katulad ni Nar, at maging ang kanyang pangalan ay pinalitan ng Guyana. Iniiwasan niya ito, ngunit hindi ito ang paraan. Alam din ni Tang Wulan sa kaibuturan ng kanyang puso na ang pagkawala ni Nar ay dapat nakapareho ni Guyu. Relasyon. Matapos makabalik mula sa paglalakbay na ito sa dalawang bansa, naniniwala ako na ang aking lakas ay makakaakyat muli sa tuktok. Sa oras na iyon, kailangan kong pumunta kay Guyana para tanungin siya ng malinaw, at tanungin siya kung saan siya nagpunta, at para magtanong din. Siya. Huminga ng mahabang hininga, ang mapurol na tingin ni Tang Wulan ay nagsimulang maging medyo nalilito. Sa tuwing naiisip niya si Guyana, hindi mapakali ang kanyang puso. Umupo si Long Yuzo sa tabi ni Tang Wulan, si Tang Wulan ay dumungaw sa bintana, ngunit siya ay nakatingin sa kanya. Mahaba talaga ang pilak mata nito, kahit si Long Yuzo na babae ay medyo nagseselos kapag nakikita. Napakaganda ng kanyang mga mata, lalo na sa walang laman na estado na ito, ang mga mata ay malambot at nakakalungkot. Unti-unting naging mapanglo ang kanyang ugali. Marahil ang nakita ng iba ay ang kanyang kahusayan, lakas, at talento. Ngunit marahil dahil sa labis na pag-aalala, nakita ni Long Yuzo mula kay Tang Wulan ang maraming bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Sobra talaga ang dinadala niya. Baka may mali sa kanya at sa girlfriend niya. Kung hindi, bakit ang tagal niyang wala sa tabi niya? Ang bait niya, bakit ayaw niyang makasama ang girlfriend niya? Pakiramdam ni Tang Wulan ay isang misteryo at isang bitag para sa kanya. Malinaw na alam na kapag mas lumalapit ka, mas hindi mo kayang palayain ang iyong sarili, ngunit maaakit si Long Yuzo sa kanya kung hindi siya mapipigil. Hindi mapalad na magkagusto sa lalaking ganito. Gayunpaman, ang pakikipagkita sa kanya ay ang pinakakapanabik na bagay sa aking buhay. Alam ni Long Yuzo na hindi niya pinagsisihan na magkagusto sa lalaking katabi niya. Dito. Huminto ang taxi, at sinulyapan ng driver ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na nakaupo sa backseat mula sa rearview mirror. Napakaganda talaga ng babaeng iyon, at may kabayanihan siya na wala sa isang babae sa dalampasigan, at medyo nanlalamig siya. Medyo mas ordinaryo ang itsura ng binata, ang mga mata lang niya ang nakagawa ng malalim na impresyon. Nagbayad si Long Yuzo ng pera, at si Tang Wulan ang nanguna sa paglabas ng sasakyan, at mayroon ng walang katapusang dagat sa harap niya.
Bumaba si Long Yuzo sa kotse mula sa kabilang side at naglakad papunta sa kanya. Sa pagkakataong ito, biglang sumilip ang driver sa bintana ng kotse, "Binata, kailangan maging mapagbigay ang mga lalaki, at dapat maging aktibo ang mga away. Kailangang suyuan ng mga babae." Haha! Binaba ng driver ang pangungusap na ito, at sinipa ng driver ang accelerator. Ang taxi ay swisled at lumipad palayo. Natigilan si Tang Wulan at lumingon kay Long Yuzo. Bahagyang namula ang mukha ni Long Yuzo. "Along the way, hindi ka pa nagsasalita sa akin, napagkamalan kayong mag-asawang nag-aaway." Napakamot ng ulo si Tang Wulan sa kahihiyan. Sa ilang kadahilanan, nang makita ang kanyang cute na mga galaw, hindi napigilan ni Long Yuzo na tumawa. Nag-makeup na siya, bakit ang dami pa niyang naaakit na capital? Dahil ba, sa puso niya, masyado nang malalim ang pagkakabrand ng figure niya. "Lumaki ako sa tabi ng dagat at may espesyal na pakiramdam para sa mga seaside city. Ang Tianhai City ay ang pinakamalaking lungsod sa aming panig ng East China Sea. Noong bata pa ako, sumasali rin ako sa mga kompetisyon dito. Si Xinglan at Lizzie ang unang narito. Nakita ko sila sa pangalawang pagkakataon. Sa oras na iyon ay dumating sila sa ngalan ng Shrek Academy. Noon, kamangha-mangha si Xinglan. Ang iyong mga tao mula sa Shrek 7 Monsters. Ilang beses pa lang nakilala ni Long Yuzo ang iba pang Shrek 7 Monsters, at hindi pamilyar dito. Tumango si Tang Wulan, sa isang kisap mata, halos 10 taon na ang lumipas. Napakabilis ng oras. "Hoy, early 20s ka pa lang. Okay, wag mong sabihin na para kang matanda." Sinabi ni Tang Wulan, mature na ito. "Kita mo, nandoon ang sikat na daungan ng Tianhai City. Ito ang pinakamalaking daungan sa East China Sea, at dahil dito ay napakayaman ng Tianhai City. Ngayon ang malaking bahagi nito ay it was conscripted as a military port. Di magtatagal, isang digmaan ng agresyon ang ilulunsad mula rito." Sinabi ni Long Yuzo, "Mukhang ayaw mo sa digmaan." Sinabi ni Tang Wulan, "Ang digmaan ay papatay ng maraming tao ang magiging ulila, at maraming tao ang mawawalan ng kanilang mga kamag-anak. Ang mga digmaan ay para sa tubo, ngunit para sa tubo, ang buhay ng iba ay dapat isakripisyo. Gaano ito kalupit? Tama ka, labis kong kinamumuhian ng digmaan. Lalo akong napupot sa kapangyarihan. Noong bata pa ako, ang aking mga magulang ay kinuha ng hindi kilalang makapangyarihang mga puwersa at nagtrabaho para sa kanila. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasaan sila. Tama, noong bata pa ako, umaasa ako na maaari akong maging isang master ng kaluluwa, ngunit, maaari akong umabot sa puntong ito, dahil ba ito sa pagpilit na dulot ng pag-alis ng aking mga magulang. Ang Federation ay palaging nagsusulong ng pagkakapantay-pantay, kalayaan sa mundo." Sinabi ni Long Yuzo, "Kung gayon, ano ang gusto mong maging katulad ng ating mundo?" Mapait na ngumiti si Tang Wulan, "Sa totoo lang, hindi ko alam sa sarili ko. Ito ang katotohanan. Wala akong matayog na mithiin. Sana lang ay matulungan ko ang mas maraming tao na mabawasan ang kanilang sakit." Sinabi ni Long Yuzo, "Nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Kung hindi dahil sa iyo, ang ating Blood God Legion ay hindi maaaring labanan ang pagsalakay sa Abyss Plain. Ngayong ang Abyss Army ay sumalakay sa Federation, iyon ang tunay na nakakatakot na mga nilalang. Bagamat ang iba ay hindi alam na alam ko na ikaw ay isang bayani na nagligtas sa Federation, at ikaw ang bayani." Tumawa si Tang Wulan at sinabing, "Hindi mahalaga sa akin kung maging bayani o hindi. Kaunti lang ang hiling ko ngayon, na mahanap ang aking ama at ina. Itayo muli ang Shrek Academy at punong tanggapan ng Tangmen, at pagkatapos." Pagkasabi niya nun, tumigil siya. Kung gayon ano? Bagamat may nahulaan na si Long Yuzo, hindi pa rin niya maiwasang magtanong, at pagkatapos itanong ang pangungusap na ito, medyo pinagsisihan niya ito. Pagkatapos ay manatili sa kanya at magkaroon ng bahay. Naging maamo ang mga mata ni Tang Wulan. Oo, gusto niya lang talaga magkaroon ng bahay. Ito ang kanyang pinakamalaking pangarap. Makasama ang mga mahal sa buhay, kasama ang mga magulang, at maging ang mga magiging anak. Ang mga mata ni Long Yuzo ay naging malabo sa isang iglap, at nakita niya ang ambon sa kanyang mga mata. Bagamat hindi niya naisip na mayroon itong napakarupok na bahagi, sa sandaling ito, nakakagulat na hindi siya nagseselos, ngunit puno ng pagkabalisa. Humakbang siya pasulong at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling ito, ang tanging iniisip niya sa kanyang puso ay maipapasa lamang niya ang init nito sa kanya. Gusto niya talagang sabihin sa kanya na kung hindi ka kayang bigyan ng bahay ng taong iyon, handa akong ibigay ito sa iyo. Medyo natigilan si Tang Wulan sa yakap ni Long Yuzo, ngunit sa sandaling ito, isang malakas na pakiramdam ng krisis ang biglang kumalat, na naging sanhi ng kanyang buong katawan na sumabog. Halos walang pag-aalinlangan, niyakap ni Tang Wulan si Long Yuzo gamit ang isang kamay, ang kanyang katawan ay biglang tumalon sa gilid, at nahulog sa likod ng buhangin na may paglukso. Boom! Isang marahas na dagandong ang nagmula sa dagat sa di kalayuan. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan at Long Yuzo na ang kanilang mga tainga ay pumipintig sa isang iglap, at ang iba pang mga tunog sa kanilang paligid ay nawala.
Kaagad pagkatapos, ang mga buhangin sa tabi nila ay biglang naging dilaw na buhangin sa kalangitan, at isang marahas na shockwave ang direktang tumama sa kanila. Ang reaksyon ni Tang Wulan ay napakabilis, ang isang suit ng gininto ang kaliskis ay agad na nagmamay-ari, at sa parehong oras ay tinakpan niya ang katawan ni Long Yuzo ng sarili niyang katawan. Sa tulong ng shockwave, lumipad ang buong tao at nahulog sa malayong lugar. Para sa mga ordinaryong tao, sa harap ng shockwave na ito na parang sabog, natatakot akong mapunit ito. Ngunit ang physical fitness ni Tang Wulan, ang antas ng impact na ito ay isang malaking thrust para sa kanya. Ngunit sa oras na ito, nakita niya at ni Long Yuzo ang napakapangit na alon. Sa sandaling ito, kakaiba ang tanawin sa kanilang paningin, na parabang ang langit ay naging karagatan, at sila ay lumilipad sa walang laman na mundo sa ilalim ng karagatan. Ang mga gininto ang pakpak ng dragon ni Tang Wulan ay bumukas sa likuran niya, at sa pag-ulos ng shockwave, sumampal siya, kinuha si Long Yuzo at lumipad pasulong na parang isang palaso. Gayunpaman, ang mga alon ng langit ay biglang dumating, at ang saklaw na lugar ay masyadong malaki. Pagkatapos ng lahat, nahulog sila mula sa langit at binasag sila dito. Tahimik na lumitaw ang mapusyaw na asul na maskara, na bumabalot sa kanila sa sandaling bumagsak ang tubig sa dagat. Nagulat si Long Yuzo nang makitang ang nakapalibot na tubig sa dagat ay hindi maaaring sumalakay anumang minuto, at sa noo ni Tang Wulan, hindi niya alam. Kailan na idagdag ang isang tulad trident na rune, ang rune ay nasa gitna, at isang malabong asul na kulay ay nagbabadya. Si Tang Wulan mismo ay medyo hindi rin maipaliwanag, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang strain. Ang mga pakpak ng gininto ang dragon ay pumutok muli, pinalayas ang kanilang mga katawan sa tubig at sa hangin. Ang katawan ay hindi pinamumugaran ng tubig dagat. Sa oras na ito, ang mga mata ni Tang Wulan ay naging matalas, at ang nakaraang pagkalito at kahinaan ay nawala. Sa epekto, ngayon lang, ang emosyonal na pagbabago-bago ay napakatindi na ang lakas ng pag-iisip na dapat ay masigasig ay hindi mahanap ang pagdating ng krisis na ito. Siyempre, ito ay dahil ang krisis ay hindi direktang nakakaapekto sa sarili, ngunit talagang hindi dapat. Sa sandaling ito, ang dagat ay parang tsunami na parang tsunami. Ang core ay nasa malayo. Malinaw na makikita na sa gitna ng dagat, sa gitna ng mabangis na dagandong ng dagat, patuloy na sumasabog sa hangin ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Mayroong hindi mabilang na mga pira-piraso sa hangin na muling nadudurog sa nagbabadyang madilim na lilang liwanag, at mayroong isang malaking whirlpool na may diameter na higit sa 1 kilometro sa dagat, at ang madilim na lilang liwanag ay nagbabadya. I-set up ang soul-guided shell. Tanging ang nakapirming pag-install ng mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ang maaaring magkaroon ng isang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan. At ito ay dapat pa ring isang level 9 na fixed-mounted soul-guided shell, kung hindi, ang kapangyarihan ay tiyak na hindi nakakatakot. Ang isang black class na barkong pandigma na nakadaong sa daungan ay direktang binomba sa mga fragment ng siyam na klase na fixed-mounted soul-guided shell. Sa di kalayuan, 2 purple class frigate ang nabaligtad ng malalaking alon. Sa kabutihang palad, ang pangkat ng battleship ay hindi masyadong makapal na nakadaong. Atake. May umatake pa sa Federal Fleet, at inatake pa rin ito gamit ang 9th level fixed-load soul-guided shell. Kasama sa Federal Fleet ang mga red class na mothership, black class na mga barkong pandigma, purple class frigates, yellow class na mga gunboat, at white class na mga patrol ship. Ang mga barkong pandigma ng parehong klase ay mayroon ding iba't ibang kagamitan. Ang iba't ibang mga barkong pandigma ay bumubuo ng isang pangkat ng barkong pandigma, kung saan ang mothership ang pangunahing. Sa oras na ito, mayroong 3 mothership battle group na nakadaong sa tubig malapit sa Tianhai City, at ang buong federation ay mayroon lamang 6 na mothership battle groups. Ang 3 mothership battle group na ito ay handang lahat na maglunsad ng digmaan sa iba pang 2 kontinente sa lalong madaling panahon, at lahat sila ay mga nangungunang kagamitan. Sino ang mag-aakala na sa oras na ito, may maglalakas loob na maglunsad ng pag-atake, at direktang gagamit sila ng bawal na sandata tulad ng siyam na antas na fixed-mounted soul-guided shell. Sa loob ng ilang sandali, ang dagat ay sumugod na parang isang araw ng katapusan, na tumama sa baybayin, at sa gitna ng dagat, isang malakas na bagyo ng enerhiya ang sumabog. Sa simula, personal na tiniis ni Tang Wulan ang lakas ng level 9 na fixed-mounted soul-guided shell sa Shrek Academy, kaya alam niya kung gaano kakilakilabot itong top-level na armas na sinaliksik ng mga tao. At ang nakapirming pag-install ng artillery na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng Diyos na iyon ay hindi man lang nalabanan ng Golden Tree at maraming nangungunang powerhouse ng Shrek Academy. Ito ang katakutan ng teknolohiya ng tao. Minsang sinabi ng ilang mananaliksik na kung magpapatuloy ka sa pag-aaral sa kasalukuyang bilis ng siyentipikong pananaliksik, isang araw, ang sangkatauhan ay mamamatay sa high-tech na binuo mismo. Ang siyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay sinaliksik libu-libong taon na ang nakalilipas, ngunit ang bilang ng siyam na antas na fixed-mounted soul-guided shell na aktwal na pinasabog ay napakaliit, at ang mga ito ay tiyak na mga estratehikong sandata at kagamitan. Ang napakahusay na sandata na ito ay hindi pa pasibong ginagamit sa loob ng libu-libong taon.
At nasaksihan at natiis ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng 2 beses sa loob lamang ng ilang taon, at ang swerteng ito ay dapat sabihing medyo laban sa langit. Hindi tulad ng puso ni Tang Wulan na puno ng pagkabigla, si Long Yuzu sa oras na ito ay may ibang pakiramdam. Sa paningin, ang lahat ay parang katapusan ng mundo, dumadagandong na alon, at nakakatakot na mga bagyo sa enerhiya. Ngunit siya ay nasa isang malakas na braso sa oras na ito. Kitang-kita niya ang malakas na pagbabago-bago ng dugo na nagmumula sa kanya, at ang makapal na dugo na iyon ay bumalot sa kanya sa pataas, upang ang anumang epekto ng enerhiya mula sa labas ng mundo ay hindi talaga mahuhulog sa kanya, maaari lamang itong skip around. Ligtas at mainit, ang kanyang yakap ay parang pinakamagandang kanlungan. Parang hanggat nandyan siya, kahit ano pa ang sitwasyon, hindi magiging problema. Sa napakatagal na panahon, tila pinakawala ng mga emosyong pinipigilan sa kanyang puso, at pakiramdam pa nga ni Long Yuzu, lahat ng ibinigay niya sa nakaraan ay sulit. Ang pakiramdam na ito ay malinaw at puno ng nakakapreskong lasa. Hindi na siya tumitingin sa mga nangyayari sa labas, bagkus ay nakapikit na siya, nahuhulog sa kanyang panlalaking pagbabago-bago ng dugo. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang baywang, bagamat siya ay pinaghiwalay ng kaliskis ng dragon, ngunit siya ay talagang gusto kong magpatuloy sa ganito, magpakailanman. Pagkatapos ng maikling obserbasyon, agad na kinuha ni Tang Wulan si Long Yuzu at lumipad sa malayong baybayin. Hindi pwedeng magtagal dito. Ang pangkat ng labanan ng Federation Mothership ay biglang nakatagpo ng ganoong pag-atake, natatakot ako na ang buong hukbo ay kumukulo, at pagkatapos ay haharinjan ng Tianhai City, hindi banggitin ng lahat ng mga kaina-hinalang tao na naghihintay sa baybayin. Kapag natuklasan, ang kanilang problema ay magiging malaki. Ang lahat ng mga kaina-hinalang bagay ay hindi maiiwasang maimbestigahan ng malalim. Sa makatuwid, pagkatapos ng maikling pagkabigla, kinuha ni Tang Wulan si Long Yuzu at tumakbo palayo. Ang tsunami ay nanatiling pareho, halos sawayin ng lahat ng mga gusali sa baybayin. Sa kabutihang palad, may dam sa baybayin na hamarang sa karamihan ng epekto, at hindi nagdulot ng malaking pinsala sa Tianhai City. Ang malupit na alarma ay tumunog habang si Tang Wulan at ang iba pa ay lumipad patungo sa dalampasigan. Sa dagat, sa umaalog-alog na pangkat ng barkong pandigma na tinamaan ng mga alon, lahat ng mga barkong pandigma ay itinaas ang kanilang mga pananggalang na kalasag. Sa ilang sandali, ang mga proteksyon na kalasag ay nakasisilaw. Ang mga proteksyon na kalasag ng lahat ng mga barkong pandigma ay puti, ngunit ang antas ng mga proteksyon na kalasag ay iba ayon sa antas ng mga barkong pandigma. Kasabay ng pagtunog ng alarma, ang iba't ibang mga radar ng militar ay nagsimulang sumikop sa lahat ng direksyon. Mabilis na lumipad ang isang fighter plane, at isang malaking bilang ng mga mecha ang lumabas mula sa battleship. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay napakalakas kaya ramdam niya ang nakakagulat na eksenang ito kahit na hindi ito nakikita ng kanyang mga mata. Ito ang kakilakilabot na federal na kapangyarihang militar. 10,000 mecha ang dumagsa, at paminsan-minsan kapag lumingon siya sa likod, may nakikita pa siyang pulang figure na kumikislap. At ang mga fighter planes ay umangat sa himpapawid. Sa loob ng ilang panahon, ang dagat na daan-daang milya sa paligid ay ganap na sakop ng radar. Hindi magtatagal bago silang lahat ay papasok sa hanay ng reconnaissance. Nakakakilabot. Ang bawat mothership battle group ay parang isang malaking parkupino. Ang dalawang purple class na barkong pandigma ay hinayla na muli, ngunit ang black class na barkong pandigma na direktang tinamaan ng walang anumang paghahandang proteksyon ay ito ay lubusang lumubog, ang malaking halaga ng mga labi lamang ang lumulutang sa dagat. Hindi mabigyang pansin ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng shell ng artillery na ginagabayan ng kaluluwa sa ika-9 na antas. Naramdaman na niya na nasa loob siya ng scanning range ng radar. Kung tutuusin, kahit gaano siya kabilis, tao lang talaga siya. Ang malawak na saklaw ng pag-scan ng radar ay agad na isinaaktibo, at ang kanyang pag-iral sa ganoong kabilis na bilis ay kakaiba kung hindi siya mapapansin. Hindi bababa sa daan-daang mecha ang mabilis na nilock siya at ang figure ni Long Yuzu, at binaril dito. Ang mga mecha ay hindi pa nakakatakot. Sa lakas ng pagsabog ng kanyang Golden Dragon Wings, walang problema si Tang Wulan na itapon ang karamihan sa mga mecha. Ang nakakatakot ay mayroon ng mga manlalaban sa langit na naglock ng kanilang posisyon at nabaril. Si Tang Wulan mismo ay nakapagmaneho ng isang fighter plane. Naturally, mas malinaw niyang alam ang bilis ng isang fighter plane. Sa sandaling nahuli siya, gusto niyang makaalis dito. Hindi banggitin na siya ay isang kontra, kahit na narito ang isang title Daoluo, imposibleng kalabanan ang puwersang militar ng Federation. Hindi makakatakbo ng ganito. Nakagawa na ng desisyon si Tang Wulan sa sandaling bumalik ang kanyang iniisip. Bigla niyang hinayla si Long Yuzu, at hinawakan siya sa magkabilang braso. Ang biglaang paggalaw na ito ay nagparamdam kay Long Yuzu na masikip ang kanyang katawan. Nagkaroon ng pagsabog ng lamang sa panahon ng hoop. Kasabay ng pag-urong ng makapangyarihang mga braso ni Tang Wulan, ang mga pakpak ng ginintoang dragon sa likod niya ay biglang nakapasok, isang madilim na dilaw na liwanag ang kumikinang sa kanyang katawan, at pagkatapos ay diretso siyang hamampas sa lupa na parang bulalakaw na nahulog sa lupa.
Siya ay orihinal na nasa taas na 100 metro, at ang bilis kung saan siya nahulog sa sandaling ito ay lubhang nakababahala, at sa tulong ng dilaw na ilaw sa kanyang katawan, ang potensyal na mahulog ay lubhang nadagdagan. Boom, naramdaman lang ni Long Yuzo ang pagkabigla sa buong katawan niya. Kung hindi siya hinawakan ni Tang Wulan ng mahigpit, at pinrotektahan siya ng sarili niyang enerhiya, hinimatay sana siya sa pagkabigla. Pagkatapos ay naramdaman niya na biglang hamina ang hangin sa paligid. Hindi nagtagal ay nahirapan itong huminga. Siya mismo ay isa ring battle armor master sa Soul Emperor level. Habang siya ay nagulat, siya ay nagmamadaling pinakilos ang kanyang espiritu upang maging mahina ang kanyang paghinga at ang kanyang pagkonsumo ng oxygen ay nabawasan. Sa oras na ito, nakabawi na siya sa mentalidad ng mga bata, at agad na napagtanto ang kasalukuyang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Upang gamitin ang pinakasimpleng bokabularyo para ilarawan ito, ang pagkataranta ni Chiyo. Kahit sino pa ang maglunsad ng pag-ataking ito, sila, bilang mga taga-masid, at sa sandaling sila ay umangat sa himpapawid, o mga panginoon ng espiritu, ay tiyak na magiging paksa ng pagsisiyasat. Parehong siya at ang pagkakakilanlan ni Tang Wulan ay masasabing medyo sensitibo, at talagang imposible para sa opisyal na mag-imbestiga. Sa makatuwid, maaari lamang silang tumakbo at hindi mahuli ng federal na militar. Ngunit walang duda na ang lungsod ng Tianhai, na nagtipon ng isang malaking hukbo, ay halos parang langit at lupa na lambat, halos natatakpan ng radar. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, sadyang hindi maisip na makatakas. Sa kabila nito, pinili ni Tang Wulan na tumakas, dahil ang hangin sa paligid ay paunti-unting payat. Ito ay malinaw na dapat silang pumunta sa malalim na ilalim ng lupa ngayon, nagmamarcha sa ilalim ng lupa. Bagamat hindi alam ni Long Yuzo kung paano ito ginawa ni Tang Wulan, walang duda na ito ang pinakamahusay na paraan. May mga fighter plane at mecha blockade sa kalangitan, pati na rin ang pag-scan at pag-lock ng radar. Tanging malalim sa ilalim ng lupa ang makakapagtanggol sa ordinaryong radar detection. Hindi ganoon kadaling pakilyusan ang seismograph radar, kailangan ng oras, at sa oras na iyon, malayo na ang kanilang tinakbo. Ang na-activate ni Tang Wulan ay ang kakayahan ng trunk ng Shanlong King, ang gravity control. Ang Mountain Dragon King mismo ay may mga katangian ng lupa, at sumugod sa lupa ng may malakas na puwersa, at mabilis na bumulusok sa lupa sa ilalim ng kontrol ng kanyang malupit na katawan. Dahil gusto niyang protektahan si Long Yuzo, hindi siya makalabas, kaya nabuksan lang niya ito gamit ang matatalim na gilid ng kanyang mga pakpak. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na fitness ay matagal nang nalampasan ang antas ng tao, at sa lalong madaling panahon, sila ay tumagos sa ilalim ng lupa na kasing lalim ng 10-10 metro. Ang ganitong uri ng lalim ay napakahirap kahit para sa mga seismograph radar na matukoy, at ang mga resulta na nakuha ay magiging malabo. Gayunpaman, hindi madaling lumipat ng malalim sa ilalim ng lupa, at napakahirap sa mga tuntunin ng bilis. Sa oras na ito, ang kapangyarihang pangkaisipan ay may napakahalagang papel. Dahil nasa ilalim ng lupa, naramdaman ni Tang Wulan ang istruktura sa ilalim ng lupa sa loob ng 1 kilometro ng nakapalibot na lugar dahil sa kanyang persepsyon sa mga ari-arian ng lupa, at mabilis siyang natagpo ang isang ilog sa ilalim ng lupa. Nangunguna sa Long Yuzo upang mag-drill, hayaan ang tubig sa ilalim ng lupa na magmaneho. Bagamat hindi mabilis ang daloy ng ilog na ito sa ilalim ng lupa, palagi itong bumibiyahe ng mas mabilis sa tubig kaysa sa putik. Ang pakiramdam ng krisis ay unti-unting nawala, at si Tang Wulan ay lihim ding nakahinga ng maluwag. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng mali sa pagkakayakap ni Long Yuzo. Ang prosesong ito ay tumagal lamang ng mahabang panahon. Mula sa pagmamadali sa lupa, nakatanggap ng malakas na pagkabigla, at pagkasakal sa likod, tahimik na tinitiis ito ni Long Yuzo. Bagamat siya ang Soul Emperor Cultivation Base, ang lakas ng kanyang katawan ay napakalayo kay Tang Wulan. Bagamat ang kanyang pagsasaayos ng kapangyarihan sa kaluluwa ay maaaring panatilihin ang kanyang hininga sa loob ng mahabang panahon, malinaw na lampas na ito sa saklaw na ito ngayon. Sa partikular, nakatanggap siya ng napakalakas na pagkabigla, kasama ang mga pagbabago sa kanyang isip, na may malaking epekto sa kanya. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay nagsimulang maging medyo matigas, at ang kanyang mga pagbabago sa buhay ay malinaw na nagsimulang hamina. Hindi maganda. Habang nagulat si Tang Wulan, nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang ulo para tingnan si Long Yuzo. Gamit ang Purple Magic Pupil, nakita niyang nakapikit ang mga mata ni Long Yuzo sa oras na ito, at maliwanag na ang kanyang magandang mukha ay parang papel na may kaunting pasa. Mga palatandaan ng inis. Huwag manggahas na magpabeya, sa sandaling ito ay hindi maasikaso ni Tang Wulan ang iba, at nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo, hinalikan ang mga labi ni Long Yushafang, at huminga ng lakas. Ang kanyang sariling pagsasanay ng Zuan Tiangong ay kilala sa walang katapusang muling pagsilang nito. Kaakibat ng pinagmula ng kanyang ontological sect at ang matibay na cultivation base, ang self-circulation na nabuo ng 2 core sa katawan ay hindi magiging problema para sa kanya, kahit na matagal niyang pinipigilan ang kanyang hininga. Kaduda-dadang. Ang dinagdagan ng hininga ni Tang Wulan ay maituturing na nagbabalik kay Long Yuzo mula sa gilid ng panganib. Ang kanyang katawan ay medyo nakaka-relax, at ang pagtaas-baba sa kanyang dibdib ay nagsimulang maging marahas.
Ang kanyang mga labi ay malambot at mabango, ngunit si Tang Wulan ay walang pakialam sa lasa, bumibilis, umaasa sa kanyang memorya, upang mabilis na lumipat sa direksyon ng kanilang tirahan. Sa lakas ng pag-iisip bilang mata, pagmamasid sa sitwasyon sa lupa, sa wakas ay natagpuan ang isang medyo malayong kalye, at nag-drill up sa Long Yuzo. Naghiwalay ang dalawa, at pagkatapos ay naghiwalay ang kanilang mga labi. Walang pakialam si Tang Wulan sa kanyang kahihiyan, at agad na hinayla si Long Yuzo para iwasan ang gusali, at kasabay nito ay pinagtagpo ang kanyang soul power, upang hindi matuklasan ng soul power detection device sa advanced radar. Napabuntong hininga si Long Yuzo at napabuntong hininga, ngunit nanatiling nakatitig si Meiso kay Tang Wulan. Hinalikan niya talaga ako. Bagamat alam niya na ito ay isang bagay ng mad-alien, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno ng alon at pag-indayog. Ang sakit ng inis ay nakalimutan na niya sa sandaling ito, na parang lumilipad sa mga ulap. Tinapik ni Tang Wulan ang putik sa kanyang katawan, hindi nagamit ang kanyang kaluluwa, hindi madaling linisin ang putik. Sa oras na ito, kumalat na ang mga sirena sa buong Tianhai City. Maaari mong hulaan gamit ang iyong mga paa. Sa susunod na mahabang yugto ng panahon, ang lungsod ng Tianhai ay magiging isang kontrol ng militar, na isang napakahirap na bagay para sa kanila. Balik muna tayo. Binuksan ni Tang Wulan ang Soul Communicator, at pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti, nagpadala siya ng hudyat para magtipon ang lahat. Ayos ka lang ba? Tanong ni Tang Wulan kay Long Yuzo. Umiling si Long Yuzo. Hindi na siya nagsalita, hinayaan na lang niyang lumubog ang kakaiba sa kanyang puso. Bumalik tayo mabilis, natatakot ako na may mga pagbabago sa plano. Kahit na sino ang laban sa pag-atake, kailangan nating itago ito. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Sa oras na ito, mas maraming tao ang hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang isang marahas na dagandong na kumalat sa buong lungsod ay sinundan ng isang malupit na sirena, na hindi maiiwasang nagdulot ng gulat. Ilang sandali pa ay tila nagmamadali ang lahat ng nasa lansangan. Sinamantala din ni Tang Wulan at Long Yuzo ang kaguluhan at mabilis na bumalik sa hotel. Matapos ipatawag ni Tang Wulan, ang lahat ay bumalik. Captain, ano ang sitwasyon? Tiningnan ni Li Zhenghao ang nahihiyang hitsura ni Tang Wulan at hindi maiwasang magtanong. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, huli na para magsabi pa. Nakipag-ugnayan na ako sa mga tao mula sa Tang Sect. Kailangan na nating lumipat. Ngayon lang sa daungan ng militar, may sumalakay sa Federal Fleet gamit ang 9-level fixed-mounted soul-guided shell. Isang black level na barko. Ang barkong pandigma ay lumubog. Sa maikling panahon, ang Tianhai City ay maaaring maging mas mahusay na paggulo. 9-level fixed-installed soul-guided artillery shells. Nang marinig ang pangalang ito, nagbago ang kulay ng 6 na iba pang Shrek 7 Devils. Nang wasakin ang Shrek City, halos mawalan sila ng buhay sa nakakatakot na pag-ataking ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lilito muli ang 9th-level fixed-mounted soul-guided artillery shell. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto, at pumasok si Amorous Daoluo Zhangzin mula sa labas. Sinabi ni Zhangzin, sumunod ka sa akin. Ang lugar na kanilang tinitirhan ay orihinal na pag-aari ng Tang Sect, kaya ang lahat ng kanilang impormasyon sa pag-check-in ay wala. Sa pamumuno ni Zhangzin, kasunod ng isang tubo sa likod ng hotel, muli silang pumasok sa underground world. Gayunpaman, kumpara sa Tiandao City, ang lugar na ito ay mas simple, na may medyo madilim na kanlungan sa ilalim ng lupa. Ang 7 Shrek Monsters, Aerong, Sima Jinchi, at ang mga miyembro ng Blood Dragon Squad ay sunod-sunod na pinabagsak. Sa loob lamang ng isang oras, natapos na ng lahat ang pagtitipon. Tulad ng inaasahan ni Tang Wulan, sa oras na ito ay inihayag ng Tianhai City ang kontrol ng militar at hinanap ang mga kriminal sa buong lungsod. At para harangin ang balita mula sa labas, maliban sa Sky City mismo, ang balita ng pag-atake ay hindi dapat masyadong palawakin. Hindi nagtagal, bumalik ang balita. Ang militar ay naglunsad ng isang komprehensibong paghahanap at gumamit ng iba't ibang malalaking aparato sa pagtuklas. Sa Tianhai City, ang lahat ng mga Spirit Master sa itaas ng ikatlong ring ay kailangang mahigpit na suriin ng militar upang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan. At ibinalik ni Amorous Daoluo ang isang balita na nagpaisip kay Tang Wulan. Ayon sa kasalukuyang investigasyon ng militar, ang pag-atake ay inilunsad ng mga lihim na tropa ng Star Luo Empire. Ito ay imposible. Mataray na sabi ni Tang Wulan. Dahil ang Star Luo Empire ay nagpasya na makipagtulungan sa amin, paano nito mapapaigting ang labanan sa oras na ito? Ang 9 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay may pambihirang kapangyarihan, ngunit sa katunayan, nahaharap sa isang mothership battle group, kahit man lang sa pagkawasak, ito ay isang shell lamang. Hindi ito sapat para gawin ang anumang bagay. Kahit na ito ay nagdudulot ng galit sa kanila. Hindi isang madaling gawain ang maghatid ng isang 9 na antas na nakapirming nakamount na soul-guided shell sa Federation bukod, ito ay nasa Sky City pa rin. Tumango si Amorous Daoluo Zhangzin, naiintindihan nating lahat na ang pag-atake ay halos imposibleng ilunsad ng Star Luo Empire, ngunit hindi ito iniisip ng militar.
Mahal ang paggawa ng barkong pandigma, at tiyak na kumukulo ang militar sa oras na ito, at lahat ng mga ulo ay nakaturo. Star Luo Empire. Sumimangot si Tang Wulan, kung hindi dahil sa Star Luo Empire, sino kaya ito? Ito kaya ang Holy Spirit Cult. Mataimtim na sinabi ni Zhang Xin, sa palagay ko rin ay malamang na ang relihiyon ng banal na espiritu, ngunit ayon sa kasalukuyang impormasyon mula sa militar, walang impormasyon na nauugnay sa relihiyon ng banal na espiritu. Sa halip, ang lahat ng mga palatandaan ay nasa ibabaw. Militar ng Imperyong Yaksangluo. Sumimangot si Tang Wulan, maaari bang may sadyang manguna dito? Same time na sinabi ni Zhang Xin, mahirap sabihin. Ngunit ang pag-atake ay dumanas ng matinding pagkatalo. Sa kasalukuyan, ang mabisang balita na nakuha namin ay ang barkong pandigma ay nasa ilalim ng maintenance noong panahong iyon, at mayroon lamang mga pangunahing tauhan sa pagpapanatili sa barkong pandigma. Kaya, ang pagkawala ng mga tauhan ay medyo maliit, mga 2. Mahigit sa 100 tao ang napatay sa pagkilos. Kung ang buong tauhan ay nasa lugar, ito ay higit sa 3,000. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Tang Wulan, maaaring ang militar ang mismong nagdirekta at kumilos. Umiling si Zhang Xin, hindi. Masyadong mataas ang presyo. Ang Black Class na barkong pandigma na ito ay talagang kontrolado ng mga lawin, at ang mataas na halaga ng isang barkong pandigma ay hindi kailanman magiging handang tiisin ng mga lawin. Sa makatuwid, ang umaatake ay dapat may iba pang mga tao na maaaring gumamit ng siyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell upang maglunsad ng isang pag-atake. Sa tingin ko, mayroon lamang mga taong iyon. Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabing, hintayin muna natin ang mga pagbabago. Kung ito ay sadyang magdulot ng mga salungatan at hayaang magsimula ang digmaan sa lalong madaling panahon. Kung gayon, tiyak na may tutulong sa pag-atake at hahayaan ang pag-atake na mag-ferment sa lalong madaling panahon. Ang opinyon ng publiko ay lumilikha ng momentum. Nakipag-ugnayan ka na ba kina Xing Luo at Dao Ling? Siguraduhin nating hindi iyon ang pag-atake nila. Sinabi ni Long Yuzo sa gilid, ang bagay na ito ay mahirap sabihin, kahit na ito ay ang pag-atake na inilunsad ng Star Luo Empire at ng Dao Ling Empire, natatakot akong hindi nila ito aminin. Ilang sandali, natahimik ang basement. Nagtanong si Yuan Enyahui, sa ilalim ng korona, makakaapekto ba ang bagay na ito sa paglalakbay natin sa Dao Ling Empire? Tumango si Zhang Xin, tiyak na magkakaroon ito ng epekto. Ang dagat ay ganap na nakaharang. Bagamat ang ating barko ay gustong pumunta sa dagat, posible ito, ngunit ang posibilidad na matuklasan ay lubhang nadagdagan. Natatakot ako na kailangan nating maghintay. Ngunit kung tayo ay narito kung maghintay ka at ang federasyon sa kabilang panig ay magpapabilis ng digmaan, malamang nahuli na ang lahat. Maliban kung kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, maliban na lang kung mapatunayan natin sa maikling panahon na ang pag-ataking ito ay walang kinalaman kina Xing Luo at Dao Ling, at para ilihis ang atensyon ng publiko at ng Federation, ito ay nagpapatunay na ito ay isang frame ng sisihan. Sumimangot si Le Zhengguo at sinabing, napakasensitibo na ng sarili nating pagkakakilanlan. Ni hindi tayo makapagsagawa ng mga pagsisiyasat. Paano natin ito magagawa? Nagpabalik-balik si Tang Wulan sa silid. Sumimangot din si Amorous Daoluo Zhang Xin. Ang lahat ay pinlano ng mabuti, ngunit ang biglaang pagbabagong ito ay naging dahilan upang masira ang plano at hindi mapigilan ang pagsisimula ng digmaan. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin kay Long Yuzo. Hindi mabubunyag ang ating mga pagkakakilanlan, ngunit paano kung nasa pangalan tayo ng ating Blood God Legion? Ang Blood God Legion ay isang lihim na legion, tanging ang mga federal na mataas na opisyal ng antas lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, ang Blood God Legion ay isang federal na hukbo din, at kahit na ang parehong ranggo ay mas mataas. Ngayon ay maaari ko na lamang silang hilingin kay Yuzo na makipagsapalaran. Makipagtulungan ako kay Ming Daoluo. Okay. Tila palagi niyang sinusuportahan ang kahilingan ni Tang Wulan ng walang pasubali, at agad siyang sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan, at pumunta sa tuktok para tumugtog ng Soul Guidance Communication. Walang signal sa basement. Tumingin si Zhang Xin kay Tang Wulan, Wulan, huwag magmadali. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, at sinabi, ngayon ay maaari na lamang nating alisin ang kastanyas sa apoy. Kung hindi, ang gayong malaking pagbabago ay magiging walang kabuluhan ng ating mga pagsisikap. Sa anumang kaso, hindi natin maaaring hayaang magsimula ang digmaan ng maaga. Hindi ba nila sinusubukang pasiglahin ang apoy? Pagkatapos, ilihis natin ang kanilang atensyon. Kung ikukumpara kina Xing Luo at Dao Ling, ang mga taong pinakanapupuot sa espiritu ng espiritu ay ang pinakanapupuot sa mga espiritu ng espiritu na iyon. Mga pag-atake. Boss, may ebidensya ka ba? Tanong ni Exi. Nagkibit-balikat si Tang Wulan, kahit sino ang gumawa ng bagay na ito ay ituturo ng banal na espiritu mula ngayon. Ang ebidensya ay naruroon, saan man ito nanggaling, ito man ay totoo o mali. Hindi lang sila ang gumagamit nito. Matapos ang malaking pagsabog, ang buong Sky Sea City ay ganap na nahuhulog sa isang tense na kapaligiran. Ang mga tao ay nananatili sa likod ng mga saradong pinto. Para sa karamihan ng mga tao, ito ang unang pagkakataon na maramdaman nila ang kapaligiran ng digmaan na maaaring lumitaw anumang oras.
Kahit na ang East China Sea Fleet ay palaging nakadaong sa Tianjin City, para sa karamihan ng mga tao, paano nila mararamdaman ang lasa ng digmaan? Ang dagandong at ang tsunami na halos sumugod sa lungsod ay pumuno sa kanila ng takot. Mas maraming tao ang nanatili sa bahay, nanunood ng mga balitang ini-broadcast ng Seoul Guide TV, na nagbabantay sa pag-unlad ng sitwasyong ito anumang oras. Ayon sa mga pahiwatig na natuklasan, ang pag-atake ay malamang na magmumula sa mga lihim na puwersa ng Star Luo Empire. Mariing kinukundena ito ng Federation. Sinabi ng mga kaukulang tauhan ng militar na kung ang ebidensya ay tiyak, mas matinding paghihiganti ang gagawin. Ang balita ay walang katapusan. Bilang karagdagan sa pagkondena sa mga umaatake sa pag-ataking ito, mayroon ding mga eksperto na sinusuri ang posibilidad ng digmaan, gayon din ang paghahambing ng mga puwersa at paghahambing ng militar sa pagitan ng Federation at ng Qingluo Empire. Ang lahat ng balita ay tila naghahayag ng isang senyales na maaaring magsimula ang digmaan anumang oras. Pinagsanib na command ng Eastern Navy Regiment. Ang magkasanib na punong tanggapan ay itinatag wala pang kalahating taon na ang nakalipas, at ito ay itinatag matapos ang North Sea Fleet, ang East China Sea Fleet, at ang No. Isang Poseidon Fleet ng Federation ay puro sa East China Sea. Kasama sa jurisdiction ng magkasanib na utos ang tatlong armada at ang pangkat ng mga hukbo kung saan nabibilang ang tatlong armada. Ang kabuuang bilang ay lumampas sa 400,000 sundalo. Ang buong Daoluo Federation ay kilala bilang isang hukbo ng 1,000,000, kung saan ang hukbong dagat ay may kabuuang puwersa na 300,000, at dito, higit sa kalahati ng hukbong dagat ang natipon. Masasabing ang kasalukuyang Joint Command na itinatag sa Eastern Navy Regiment ay kumokontrol sa halos kalahati ng kapangyarihang militar ng buong Daoluo Federation. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa Joint Command Headquarters ay kahanga-hanga. Sa pangunahing upuan, may isang matandang lalaki na mataas ang ilong at malalalim na mata na may maitim na mukha at tatlong general na bituin sa kanyang mga balikat. Ang hininga nito ay parang bangin, parang kulungan, na nagbibigay sa mga tao ng hindi maarak na pakiramdam. Karamihan sa depressive na kapaligiran sa buong command post ay nagmumula sa taong ito. Ang mga sundalong nakaupo sa magkabilang gilid ng mahabang mesa, lahat sila ay mga star-studded na matataas na opisyal ng militar at ang mga may ranggong Major General, ay maaari lamang igalang at samahan ang huling upuan. Ang dalawang unang posisyon sa ilalim niya, tulad niya, ay mga hanay din ng mga general. Ngunit kahit na ang parehong mga general ay nasa aura, sila ay masyadong mahina. Ayon sa posisyon ng militar ng Daoluo Federation, bilang karagdagan sa pangkalahatang ranggo ng Federation Marshal, ang general ay ang pinakamataas na ranggo. Ayon sa iba't ibang posisyon, kahit na pareho ang mga general, magkakaroon ng mga pagkakaiba sa pagitan ng superior at inferior. Walang alinlangan na ang mga maaaring mamuno dito ay natural na ang pinakamataas na antas ng militar. Siya rin ang malaking tao na tumapak sa mundo at nanginginig sa Federation ngayon. Ang Commander-in-Chief, ayon sa lahat ng kasalukuyang pangyayari, ay natukoy na ang umatake ay maaaring nagmula sa Star Luo Empire Military. Sa kasalukuyan, naglunsad kami ng komprehensibong reconnaissance at hinanap ang lahat ng mga kaina-hinalang tao. Magalang na sabi ng isang mayor na general na nakaupo sa itaas. Star Luo Empire. Ang Commander-in-Chief na nakaupo sa pangunahing upuan ay may malamig na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo mas nanunuya, at ang kanyang mga mata ay dumampi sa mga mukha ng mga opisyal sa magkabilang gilid ng mahabang mesa. Mababa ba ang IQ mo, o nakakainsulto sa IQ ko? Ang sino mang gumawa ng kahit ano ay dapat may layunin, okay? Sinabi mo sa akin na ang Star Luo Empire ay naglunsad ng pag-atake sa atin sa oras na ito, ano ang layunin? At saka, bakit nagkataong wala ang lahat ng tauhan ng barkong pandigma na sinalakay? Masyado silang magaling sa pagpili sa kanila. Old Shoe, ang barkong pandigma ay sa iyo. Sabi ng Commander-in-Chief sa unang Admiral. Pangit din ang mukha ng Admiral, gaano kahalaga ang isang Black Class battleship, kahit hindi cargado, astronomical na gustong gumawa ng naturang battleship. Bilang Regiment Commander ng North Navy Regiment na kara-rating lang, at ang dating Deputy Head ng General Staff ng Federal Army, General Xu Yanyan, ang mood sa oras na ito ay tiyak na higit pa sa masama. Mahigpit na mag-imbestiga, dapat mahigpit na mag-imbestiga, kahit na sino ito, suriin hanggang sa dulo. Direktang tinapik ni Xu Yanyan ang mesa. Tiningnan ng Commander-in-Chief ang namumula niyang mukha at tumango, kailangan talagang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Una sa lahat, magsimula sa pagsusuri sa sarili. Sinong general ang namamahala sa radar department ng pinagsamang fleet? Nakaupo sa likurang posisyon, isang maputlang mayor na general ang tumayo at sumaludo, magsumbong ka sa pinunong commander, ako ito. Kumuha. Mataray na sabi ng Commander-in-Chief. Kaagad, dalawang matitipunong sundalo ang pumasok mula sa labas at direktang pinatayo ang mayor na general. Commander-in-Chief, ako ay napinsala. Wala itong kinalaman sa akin. Biglang nataranta ang Mayor General. Alam na alam niya ang tungkol sa bakal at dugo ng Commander-in-Chief. Kung ito ay kinuha, siya ay tapos na. Pagpapabiye sa tungkulin, ang dalawang salitang ito ay sapat na upang hatulan ka, alisin ito, at tanungin ka.
Ang Commander-in-Chief ay maigsi na hinatulan ng taong ito ng parusa. Ilang sandali, ang iba pang mga general ay hindi sinasadyang lahat ay umupo ng tuwid at itinaas ang kanilang mga likod, ngunit maraming tao ang nakakita ng pawis sa kanilang mga noo. Maging ang namumulang North Navy Regiment Commander na si Xu Yandian ay nagbago ang mukha. Pagkatapos ng lahat, sa pangkalahatang antas, kahit na gusto ng superior na harapin ito, hindi ito ganoon kadali. Pero iba yung nakaupo sa harap niya. Bagaman siya ay isang admiral lamang, sa isang kahulugan, sa ilang mga kaso, siya ay mas may autoridad kaysa sa Federal Marshal, dahil mayroon siyang ilang sapat na shock ang pagkakakilanlan ng buong Federation. Poseidon Legion, Legion Commander. Panginoon ng Templo ng Digmaang Diyos. Ultimate Dauluo. Kahit alin sa tatlong pagkakakilanlan na ito, sila ang nangungunang pag-iral ng Federation. Higit pa, marami ang mga function ay isinama sa isa. Ang Commander-in-Chief ay isa sa mga kinatawan ng mga lawin sa militar ngayon, ngunit kahit na sila ay parehong lawin, sila ay nahahati sa iba't ibang mga paksayon. Talagang ito ang pinakamahirap na grupo. Kahit sino man ito, anuman ang dahilan, ang sinumang maglakas loob na salakayin ng pinagsamang fleet ay mapaparusahan, at suriin ito. Ulat. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang gwardya sa labas ng pinto. Ang mukha ng commander ay lumubog, ano ang problema? Mabilis na pumasok ang mga gwardya at tumayo at sumaludo, iulat sa pinunong commander na may dumating na grupo ng mga sundalo na may kakaibang uniforme sa labas ng kampo. Sinabi nila na sila ang mga inspector na ipinadala ng Federal Headquarters. Nabalitaan nilang sinalakay ang armada at dumating upang mag-imbestiga. Espesyal na inspector para sa Federal Headquarters. Bumaba ang mukha ni Chen Xinji, ipasok ang pinuno, gusto kong makita kung sino ang nagpadala ng inspector mula sa Federation. Medyo hindi rin maipaliwanag ang mga general ng ibang joint fleets. Nagpapadala ang Federation ng mga inspector. Maaaring ito ay partikular na naglalayong sa Joint Fleet Command. Ayon sa mga regulasyong militar, sa pangkalahatan, magkakaroon talaga ng mga espesyal na departamento na responsable sa pangangasiwa sa mga tropang pang-combat. Gayunpaman, ang mga pagtutukoy ng magkasanib na fleet ay iba sa oras na ito. Ang Commander-in-Chief ng pinagsamang fleet ay ang Master ng Temple of War, si Hanhai Daoluo Chen Xinji. Sino ang nang-ahas na haplasan ang mga balbas ng tigre na ito? Lalo na sa panahong ito, nagagalit ang isang ito. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Dahil sa posisyon ni Chen Xinji sa militar, kung ang isa o dalawang tao ay babarilan para sa isang dahilan, walang maglalakas loob na magsabi ng anuman. Pagkaraan ng maikling panahon, isang binata na nakasuot ng puting uniforme ng militar ang pumasok mula sa labas sa ilalim ng pamumuno ng isang gwardya. Ang binatang ito ay matangkad, malapad ang balikat, gwapo, at medyo may dignidad ang lasa. Mukha siyang 28 o 9 na taong gulang. Naka-snow white military uniform siya. Inakbayan pa siya nito. Isang pangkalahatang bituin, ang espiritu ng kabayanihan ay nakakahimok. Sumunod sa likod ng mga guard at naglakad papasok sa headquarters. Bagamat 12 ng mga general ang nasa harapan niya, hindi siya nagpakita ni Katie Ting na paggalaw. Lumapit siya kay Chen Xinji at tumangala sa atensyon 5 metro ang layo, kinuyam ang kanang kamay at sinuntok ang dibdib. Pasulong. Isang medyo espesyal na saludo militar ang ibinigay. Nang makita ni Chen Xinji ang kanyang uniforme ng militar, sumilay ang pagtataka sa kanyang mga mata, lalo na nang makita niyang muli ang military salute na kanyang ginawa, naunawaan niya ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan niya. Pero maya-maya, sumimangot siya. Kailan nagsama-sama ang mga miyembro ng hukbong ito sa Supervision Department? Kumusta, mahal na commander, ako ay mula sa Supervision Department ng Federal Army Headquarters, espesyal na commissioner, ang aking code name ay Blood Dragon. Hindi tulad ng pagsiklab na inaasahan ng karamihan sa mga general, si Admiral Chen Xinji ay mahinahong tumingin sa binata sa kanyang harapan, at same time na sinabi, bakit ka na parito? Sinabi ni Zulong, hindi kami orihinal na responsable sa pangangasiwa sa Joint Fleet, ngunit pinaghihinalaan namin na ang pag-atake sa Joint Fleet ay nauugnay sa aming iniimbestigahan. Ang kasalukuyang pagharang sa Sky Sea City ay may epekto sa aming mga operasyon, kaya narito ako upang makita ka. Kung maaari mo, gusto kitang makausap ng mag-isa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, karamihan sa iba pang mga general ay nakahinga ng maluwag. Kung sila ay talagang mga taong ipinadala ng Federal Supervision Department upang mangasiwa sa kanila, ito ay dumating na masyadong maaga, pagkatapos ng lahat, ang pagsabog ay lumitaw. Saan nanggaling ang isang batang mayor na general? Sa nakikitang hindi niya kayang maging mapagpakumbaba o maging mapagmataas kapag kaharap si Hanhai Daoluo Chen Xinji, ito lamang ay sapat na upang mapatingin sila sa kanya. Kahit na ginagawa mo ito, hindi lahat ay magiging komportable sa harap ng malapad na dagat Daoluo na ito. Sinabi ni Chen Xinji, ibaba mo muna siya para magpahinga, at mag-usap pagkatapos ng meeting. Gaya ng sinabi niya, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ibinaba ng gwardya ang dugong dragon. Tumingin si Xu Yandian kay Chen Xinji, Commander-in-Chief, nasaan ang taong ito? Ang mga pangunahing general at tinyente ay hindi makita ang pagkakakilanlan ng dragon ng dugo, ngunit bilang isang pangunahing general,
marami na siyang alam na mga lihim ng federal at natural na nakilala ang ilan. Tumango si Chen Xinji, dapat tama. Tatanungin ko mamaya kung mula roon. Kung oo, wala itong kinalaman sa atin. Baka makapagbigay sila ng ilang clue para sa pag-atake. Tumango si Xu Yanyan, kung ang mga tao doon, hindi mo maaaring pabayaan, malaki ang naiambag nila sa Federation. Narinig ko. Itinaas ni Chen Xinji ang kanyang kamay para pigilan siya sa pagsasalita, napagtanto din ni Xu Yanyan, na nakaupo sa tapat niya, ang commander ng Eastern Navy Regiment, si Admiral Zhu Ming, nakakapromote pa lang bilang admiral, ay medyo nalilito. Ngunit napagtanto din niya na ang pagkakakilanlan ng mayor na general na nakasuot lang ng puting uniforme ng militar ay dapat na nauugnay sa sikreto ng militar. Kara-rating lang niya sa ganitong posisyon, kaya hindi pa niya ito nakontak. Dinala sa isang silid sa pagtanggap, ang dragon ng dugo ay umupo sa sofa at tumingin sa paligid ng silid. Hindi maluho ang ayos ng kwarto, pero masasabing elegante. Ang mga inukit na solid wood door frame ay gawa sa solid wood furniture, na medyo kakaiba. Ito ay hindi tulad ng isang opisina ng general, ngunit ito ay tulad ng isang kultural na reklamo. Ipinikit ng dragon ang kanyang mga mata upang bigyan ng sustansya ang kanyang isipan, iniisip ang kanyang iba't ibang mga pagtatanghal mula nang siya ay dumating dito. Matapos tanungin ang kanyang sarili na walang mga pagkukulang, siya ay tumira ng tahimik. Walang alinlangan, ang dragon ng dugo ay natural na si Tang Wulan. This time pumunta siya dito at parang adventurous, pero sigurado pa rin siya. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi niya maaaring hayaang umunlad ang sitwasyon ayon sa script ng mga lawin ng militar. Kung hindi, ito ay magiging napakahirap. Maaaring may mga problema. Kaya matapang siyang lumapit at dinala ang kanyang mga kaibigan. Bago dumating, gumawa din siya ng sapat na paghahanda. Hindi masyadong nagtagal ang pulong ng Joint Command Headquarters. Naitakda na ang tono. Masusing imbestigasyon. Dapat mahanap ang gangster. Para sa Federation, tungkol sa pag-atake na ito, nakadirekta na ito sa malayong Star Luo Empire na magkatabi. Walang alinlangan na ang popular na rate ng suporta ng mga lawin ay tiyak na tumaas ng malaki. Ang amoy ng digmaan ay nagsimulang tumagos. Nang pumasok si Chen Xinji sa kanyang opisina, nakita niya si Tang Wulan na tahimik na nakaupo, huminga ng pantay. Ang kanyang baywang ay tuwid, at siya ay mukhang bayani laban sa puting uniforme ng militar. 4 na oras na ang lumipas mula noong unang pagpupulong sa nakaraang pagpupulong. Palihim na tumango si Chen Xinji, tulad ng inaasahan na maging miyembro ng Blood God Legion, nang walang pagmamataas o padalos-dalos, hindi nakakagulat na maaari siyang maging isang mayor na general sa ganoong edad. Ngunit ang medyo ikinagulat niya ay ang hindi niya makitang malinaw ang antas ng cultivation ni Tang Wulan, at biglang naramdaman na ang kanyang pag-iiba-iba ng kapangyarihan ng espiritu ay tila nasa ibaba lamang ng ikawalong singsing, ngunit tila may iba pang mas malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang katawan, na iba. Ang enerhiya ay medyo malabo at mahirap matukoy. Ngunit ang pagbabago ng kaisipan ay tiyak na hindi mahina. Mula sa mga nuances ng pagbabago-bago ng dugo at buto, makikita na ang binata sa kanyang harapan ay isang tunay na binata. Napakabuti na magkaroon ng mga ganitong tagumpay sa ganoong edad. Naantig sa dilim, napabuntong hininga si Tang Wulan at iminulat ang kanyang mga mata, sa tamang panahon upang salubungin ang matatalim na mata ni Hanhai Daoluo Chen Xinji. Commander-in-Chief. Agad na tumayo si Tang Wulan at binigyan si Chen Xinji ng isa pang military salute. Binata, alam mo ba kung ano ang una kong naging reaksyon noong nagsumbong ka? Medyo malamig ang boses ni Chen Xinji. Umiling si Tang Wulan, hindi ko alam. Nabaril ka. Ang mga simpleng salita ay lumabas sa bibig ni Chen Xinji, ngunit parang may soul-guided ray gun na talagang inilagay sa noo ni Tang Wulan. Ang malakas na mental pressure ay dumating kaagad, at ang inapi na si Tang Wulan ay parang hindi siya makahinga. Tila may napakalaking alon sa kanyang harapan, walang hangganan, at gusto niyang tuluyang wasakin ang sarili. Espiritual na kaharian. Agad na hinusgahan ni Tang Wulan na ang inilabas ng limit Daoluo sa kanyang harapan ay ang espiritual na kaharian. Kung hindi niya ito naramdaman sa espiritual na kaharian na inilabas ni na Light at Dark Daoluo Longyear sa simula, natatakot ako na may hindi mapigil ang posibilidad sa oras na ito. Ngunit pagkatapos ng napakatagal na paglilinang, ang espiritual na kapangyarihan na nakarating sa espiritual na kaharian ay patuloy na umuunlad. Bagamat hindi pa naiintindihan ni Tang Wulan ang kanyang espiritual na kaharian, medyo malakas na siya sa paghaharap. Ang mental na pamimilit ay tumagal lamang ng maikling panahon, at ang pagtataka ay sumilay sa mukha ni Chen Xinji. Spirit Realm, mayroon ka talagang espiritual na kapangyarihan ng Spirit Realm. Sumikip ang puso ni Tang Wulan. Sa ilalim ng pang-aapi ng espiritual na kaharian ng kalaban, hindi may tatago ang kanyang espiritual na kaharian na espiritual na kapangyarihan. Ito ay talagang nakakagulo, hindi magandang bagay na bigyan ng labis na pansin ng Extreme Daoluo na ito. Ito ang Panginoon ng kontemporaryong templo ng digmaan. Bagamat masasabing seamless ang make-up sa kanyang mukha, malaki pa rin ang posibilidad na ma-expose ito ng masyadong malapit ng isang Extreme Daoluo. Matalim ang mga mata ni Chen Xinji na parang kutsilyo. Kung ang bawat sundalo ng lawin ay isang goshok, kung gayon siya ay dapat na hari ng agila sa maraming mga goshok.
Sa kanyang harapan, pabayaan ang isang mayor na general, kahit na isang general ng parehong antas, mahirap kumapit sa ilalim ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Ngunit ang binata sa kanyang harapan ay medyo kalmado, hindi mapagpakumbaba o mapagpakumbaba. Malakas pa rin ang aura ni Chen Xinji, pero nagulat din siya. Ang batang ito ay malinaw na wala pang 30 taong gulang, at maaari niyang taglayin ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian kapag siya ay wala pang 30 taong gulang. Ito ay hindi pa naririnig. Kahit nasa edad na ito, siya ay mas masahol pa sa kanyang kaharian. Ang pagpapabuti ng kapangyarihan ng espiritu ay hindi katulad ng pagpapabuti ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang antas ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay napabuti, at kung minsan ay matutulungan ito sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mga kayamanan sa langit, materyal at lupa. Ngunit ang lakas ng pag-iisip ay nangangailangan ng tunay na akumulasyon at paglilinang, at nangangailangan ito ng napakalakas na talento upang magkaroon ng posibilidad na maapektuhan ang espiritual na kaharian. Halos walang direktang makapagpapataas ng kapangyarihang pangkaisipan, kahit man lang sa kilalang kayamanan ng langit, materyal at lupa, iilan lamang ang direktang makapagpapalaki ng kapangyarihang pangkaisipan. Bukod dito, ang binata na nagngangalang Blood Dragon sa kanyang harapan ay may malalim at matatag na espiritual na cultivation base. Malinaw, hindi siya pumasok sa espiritual na kaharian sa unang pagkakataon, ngunit mayroon na siyang tiyak na pangunawa sa espiritual na kaharian, na lalong nagpagulat kay Chen Xinji. Xinji. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng antas ng kapangyarihang ito sa pag-iisip. Hanggat walang mga aksidente, ang binatang ito ay tiyak na haantong sa hanay ng pinakamataas na kapangyarihan sa hinaharap. Bilang tunay na mataas na antas ng Federation, ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Templo ng Digmaan ay mas mataas pa kaysa sa Admiral. Ang Templo ng Digmaan ay sa ngalan ng pinakamalakas na kapangyarihang labanan na kinokontrol ng Federation. Mayroong ilang mga lihim na hindi alam ng labas ng mundo, halimbawa, ang antas ng Diyos na meka na kinokontrol ng Federation ay magagamit lamang sa Templo ng Digmaan. Lahat ng ito ay sikreto. Ang pamumuhunan ng Federation sa Temple of War ay astronomical bawat taon. Hindi mahalaga kung paano baguhin ng Bundestag ang termino nito, ang katayuan ng Temple of War ay nananatiling hindi nagalaw. Bukod kay Hanhai Daoluo at Chen Xinji, iilan lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang War God Temple. Ang 18 Diyos ng digmaan sa Templo ng Digmaang Diyos, ito lang ang alam ng labas ng mundo. Ikaw ba ang kahalili na nilinang ni Zhang Huanyan? O ang tagapagmana ng dugo? Mahinang tanong ni Chen Xinji. Sinabi ni Tang Wulan, Commander-in-Chief, wala ako dito para talakayin ang isyong ito. Tungkol sa pag-ataking ito, ayaw mo bang makinig sa aming investigasyon? Bahagyang itinaas ni Chen Xinji ang kanyang kilay, at kakaunti ang mga tao na nang ahas na kausapin siya ng ganito. Mula sa mga mata ni Tang Wulan, nakita rin niya ang lakas at kumpiyansa. Anak, alam mo ba kung saan ito? Malamig na sabi ni Chen Xinji. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, ito ang opisina mo. Ngumisi si Chen Xinji, ang iyong pagkakakilanlan ay peke, anong espesyal na komisyoner, imposible para sa Federal Supervision Department na magpadala ng isang tao sa akin. Maliban kung ayaw nilang malito. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang arena aura ni Chen Xinji, at kasabay nito ay lihim siyang nagulat sa lakas ng Hawkish Taiko na ito. Bago dumating, naiintindihan na niya ang ugali ni Chen Xinji. Kahit na ito ay isang Hawkish na pinuno, siya ay matuwid at hindi kailanman gagawa ng anumang mga trick. Kaya determinado siyang gawin ang paglalakbay na ito. Imposibleng makasama ang Blood God Legion sa Supervision Department. Kaya, pagkatapos mong i-report ang sarili mong tahanan, ang una kong reaksyon ay barilin ka. Ang lakas ng loob mo. How dare you lie to the joint headquarters, and you can actually see me in a foolish way. You are a bit capable, so I gave you this opportunity. Come on, what is your purpose? Sa ilalim ng agresibong tingin ni Zhang Huanyan, si Tang Wulan ay nagpakita pa rin ng napakakalma at kalmado, at hindi nagpakita ng anumang gulat dahil sa kanyang mga salita. Siyempre alam kong hindi may tagtago sa iyo ang aking pagkakakilanlan. Makikita mo rin na hindi ako mula sa alinmang departamento ng pangangasiwa. Ang dahilan kung bakit ginagamit ko ang pagkakakilanlan ng departamento ng pangangasiwa ay para lamang magkaroon ng pagkakataon na makilala ka. Natural na sabi ni Tang Wulan. Oh! Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Chen Xinji, alam mo ba na sa iyong pag-uugali, maaari na kitang ipadala sa korte ng militar. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, alam kong hindi mo gagawin. Sige, isang pagkakataon mo lang para kumbonsihin ako. Naglakad si Chen Xinji sa sofa at umupo. Palihim na nakahinga ng maluwag si Tang Wulan. Sa pagkakaalam niya, kasing bait din ng lalaking ito. Siya ay tila may sarili, ngunit sa katunayan siya ay tuso tulad ng isang Zorro. Ito ay isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa mundo. Ito ay nasa parehong antas ng pag-iral bilang Qing Tian Daoluo Yunming, ang master ng Sigad Pavilion sa Shrek Academy, ang walang hanggang Dongfeng, ang master ng Chuanling Pagoda, at ang walang awan na Daoluo, ang master ng Tangmen Daoluo Palace. Masasabi ko lang sa iyo ang tungkol sa bagay na ito.
Kung mayroon kang anumang kagamitan sa pagsubaybay sa silid na ito, iminumungkahi kong patayin mo ito. Ito ay isang nangungunang sikreto ng federal. Nakakuha din ako ng autorisasyon kina Shai at Chief Zhang na magsabi. Sa iyo. Naging seryoso ang mukha ni Tang Wulan, namuo ang kanyang mga mata. Mahina na sinabi ni Chen Xinji, wala akong anumang kagamitan sa pagsubaybay dito, at hindi ko kailangan ng ebidensya para magawa ang mga bagay. Kaya, sabihin mo lang ito ng buong tapang. May malabong ngiti sa mukha ni Tang Wulan, ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kap sa harap ng kanyang dibdib, at sa tuwing kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata, bahagyang nag-iiba ang hangin. Commander-in-Chief, dapat alam mo ang tungkol sa pagkakaroon ng Abyss Plane. Hindi nagtagal, lumitaw ang hindi pa nagagawang pag-agos ng Abyss, dapat ay nakatanggap din ng balita ang Departamento ng Militar. Minsan nang humingi ng tulong ang ating Blood God Army sa Departamento ng Militar. Tumango si Chen Xinji, ngunit nalutas ang problema sa lalong madaling panahon, hindi ba? Ano ang pagkakaiba sa nakaraang Abyss Tide? Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, may pagkakaiba. Napakalaki ng pagkakaiba. Sa pagkakataong ito, mayroong higit sa 10 hari sa kailaliman na lumahok sa Abyss Tide at pumunta sa daanan sa anumang paraan, kasama na ang Emperador level na malakas. Ang mas nakakatakot ay ang kalaliman na The Lord of the Plane, ang Abyss Sovereign. Biglang umupo si Chen Xinji, talagang hindi niya alam ang tungkol dito. Hindi man lang ito naiulat ng Blood God Legion, o naiulat ito sa bahay, at ito ay nakalista bilang ang nangungunang sekreto. Banal na monarko ng kalaliman. Masiglang tumango si Tang Wulan, oo, kahit 6,000 taon na ang nakalilipas, ang Abyss Saint Monarch na hindi pa lumitaw noong nabuo pa lang ang Abyss Channel, sa pagkakataong ito ay bumaril na siya. Ang Blood God Legion ay muntik nang maalis. Ang Abyss ang banal na monarko ay kumakatawan sa kapangyarihan ng buong eroplano ng kalaliman. Ito ay imposible. Tahimik na sinabi ni Chen Xinji, kung tutuusin, ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng dalawang eroplano. Kami ang home court. Dahil sa pressure ng eroplano mismo, imposible para sa kailaliman na magdala ng napakaraming malalakas na manlalaro. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, paano kung ito ay kombinasyon ng loob at labas? Paano kung sa lahat ng paraan? Ang loob ay dapat pagsamahin sa labas. Nanghina ang kanyang mga pupil, at nanlamig ang mga mata ni Chen Xinji. Umiling si Tang Wulan, syempre walang mga panloob na multo sa Legion. Bawat sundalo na makapasok sa Blood God Legion ay mahigpit na sini-sensor. Gayunpaman, ang ilang mga tao na gustong sirain ang buong eroplano ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang gawin ito. Pinupukaw ang sakuna na ito. Kung ang tubig ng kalaliman ay lumagpas sa hadlang ng ating dugo, ito ay magreresulta sa dugo inigestional. Lumalabas ang uling, ang mga taong iyon lamang ang makikinabang dito. Ibig mong sabihin, Evil Soul Master. Ang mood ni Chen Xinji kay Tang Wulan ay halatang lumuwag sa isang tiyak na lawak, tila dahil naniwala siya ng kaunti sa kanyang sinabi. Tumango si Tang Wulan, sila iyon. Hindi namin alam kung paano nakalusot ang mga masasamang Panginoon ng kaluluwang ito, ngunit ang selyo sa loob ng daanan ng kalaliman ay nasira nila. Sinamantala rin ng Abyss Plane ang kapintasan na ito at nalusutin kahit ano paman, nahuli kami. Ang Federation ay hindi malinaw tungkol sa digmaang ito, ngunit sa katunayan, ang sitwasyon ay napakadelikado din noong panahong iyon, hindi lang na-activate ang dugo ang sitwasyon. Ang palihim na pag-atake ng Holy Spirit Church sa kritikal na sandali, natanggap namin ang pag-ibig mula sa eroplano, at halos hindi namin nilalabanan ang tubig at pinipilit silang bumalik. Sandali lang. Pinutol ni Chen Xinji si Tang Wulan, sinuman ay dapat may layunin sa paggawa ng anuman. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang layunin ng Abyss Plane na salakayin tayo sa lahat ng bagay? Bakit sila sabik na sabik? Dapat din malaman ng Abyss Plane na kung gusto nilang makuha ang buong Daoluo Continent, walang pamilyang Yi. Kapag sila ay sumugod, kung hindi sila mapupunta dito, magiging maingat sila. Sila ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Sinabi ni Tang Wulan, ang Abyss Plane ay palaging gustong kainin ang enerhiya ng buhay ng aming eroplano. Sa totoo lang, mula sa root point of view, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili ng Abyss Plane na maglunsad ng isang pag-atake sa oras na ito ay ang aming eroplano ay humihina at lumalakas. Kaming mga tao ay sobrang pinagsasamantalahan ng Daoluo Star, at ang mga mapagkukunan ay unti-unting nagiging mahirap. Ito ang dahilan kung bakit ang Hawks na kinakatawan mo ngayon ay nais na maglunsad ng isang opens iba upang pandarambong ang mga mapagkukunan ng Xingluo at Daoling. Kasabay nito, ang kakulangan ng mga mapagkukunan ng planeta ay humantong din sa buong planeta. Ang balanse ng ekolohiya ay nawasak. Ang Shrek Academy ay nawasak ng 12 Soul Guide type, ang sinaunang shell ng Godkin, na nasira ng Soul Guide na shell. Ang punong nagbabantay sa Sea God Pavilion ay nawasak din, gayunpaman, alam mo na ang gintong sinaunang puno ay kumakatawan sa puno ng buhay ng buong eroplano ng ating Daoluo Star, at ang pagkawasak nito ay lalong nagdulot ng pagkasira ng pangkalahatang kondisyon ng eroplano sirain at lamunin tayo. Matapos marinig ang mga salita ni Tang Wulan, medyo nabigla si Chen Xinji. Oo. Bakit sinusuportahan ng mga lawi ng digmaan at sabik na maglunsad ng digmaan para salakayin ang Starluo Empire at ang Daoling Empire?
Ito ay dahil ngayon na ang kakulangan ng mga federal na mapagkukunan ay naging mas at mas malinaw. Ang planong binuo ng mga nangungunang federal na pinuno ay kolonisasyon. Hindi kolonisasyon sa Dauluo Star, ngunit sa malapit na hinaharap, magagawang kolonisahin ang panlabas na planeta. Ang maliit na sasakyang pangkalawakan na binuo ng Federal Secret Research Institute ay nakatuklas ng ilang mga planeta na maaaring magpapahintulot sa mga tao na mabuhay. Ngunit kung gusto mong magsagawa ng interstellar migration, kailangan mo ng maraming mapagkukunan para sa siyentipikong pananaliksik at pag-unlad. Ngayon ang mga mapagkukunan sa Dauluo Continent ay hindi na maaaring suportahan ang naturang pananaliksik at pag-unlad. Ito ang pangunahing dahilan ng pagsisimula ng digmaang ito at pagnanakaw ng mga mapagkukunan. Labis na naantig si Chen Xinji sa sinabi ni Tang Wulan. Ang Tang Wulan ay katumbas ng pagpapaliwanag sa kasalukuyang sitwasyong kinakaharap ng Dauluo Continent mula sa ibang antas. Kondisyon. Bagamat binomba ang Shrek City, bagamat walang direktang aksyon mula sa federal na panig, hindi ito nang walang pagsang-ayon, dahil ang katayuan ng Shrek Academy ay napakataas na anumang digmaan ay hindi maiiwasang maapektuhan ng middle school na pinamumunuan ng Shrek Academy. Impluwensya. Ito rin ay isang hadlang sa kinabukasan ng Federation. Sa makatuwid, ang ilang mga radikal ay nakipagsabwatan sa ilang mga puwersa at inilunsad ang hindi pa naganap na pag-atake ng terorista, na naging sanhi ng kumpletong pagkawasak ng Shrek Academy at pagkawasak ng punong tanggapan ng Tangmen. Si Chen Xinji ay may sariling pilosopiya. Ang kanyang pilosopiya ay upang makita ang tunay na simula ng interstellar migration ng mga tao sa kanyang buhay, at upang makahanap ng mas maraming lugar para sa mga tao sa Dauluo Continent. Para dito, hindi siya magdadalawang isip na ibigay ang lahat. Ngunit hindi niya alam na ang pagkasira ng Shrek Academy ay talagang magpapalala sa sitwasyon ng buong eroplano. Ang isa pang dahilan kung bakit inilunsad ang Abyssal Plane ay dahil ang Blood God Legion ay nakabisado ang isang lihim na sandata na sa wakas ay maaaring sirain ang abyssal energy ng abyssal creature sa tunay na kahulugan. Ito ay nagpapanik sa kanila, na nangangahulugan na kung sila ay nagpapatuloy sa pakikipagdigma sa sangkatauhan ay talagang mauubos din. Kung hindi natin masakop ang ating Dauluo Star sa hinaharap, pagkatapos ng patuloy na pagkonsumo sa hinaharap, pagkatapos ng walang tigil na pagkonsumo, pagkatapos ng patuloy na pagkonsumo sa hinaharap, pagkatapos ng walang tigil na pagkonsumo, pagkatapos ng patuloy na pagkonsumo. Ganap na nawasak. Anong pinag-uusapan nyo? Kung ang nakaraang pagsusuri ni Tang Wulan ay naantig lamang kay Chen Xinji, kung gayon ang mga sumusunod na pangungusap ay nakaantig sa nerbiyos ni Chen Xinji ng husto. Ang Blood God Legion ay nakabuo ng sandata na maaaring sirain ang enerhiya ng kalaliman. Muling sumabog si Chen Xinji sa malakas na espiritual na presyon. Halos hindi napigilan ni Tang Wulan ang kanyang mental aura, ngunit seryosong tumango, oo, sinaliksik namin ito. At, nakakasigurado ako na napakabisa nito. Sa pagkakataong ito, pinatay pa namin ito sa totoong kahulugan. Ang tatlong hari sa kailaliman ay ganap na winasak ang ikatlong palapag ng ika-108 palapag ng kalaliman. Huminga ng malalim si Chen Xinji at kumislap ang kanyang mga mata. Siyempre alam niya ang ibig sabihin nito. Ang malaking banta ng abyss ay umiral sa libu-libong taon. Parang time bomb. Hindi nakakagulat na maglulunsad sila ng isang pagtaas ng tubig na ganito kalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Blood God Legion ay nakagawa ng ganoong sandata, na nangangahulugan na ang Blood God Legion mismo ay lubos na mapapabuti. Higit pa rito, maaari din nating i-convert ang enerhiya ng Abyss Plane sa buhay na enerhiya, na magbibigay sa atin ng bagong buhay sa kontinente ng Dauluo. Ito ay malulutas ang problema ng ating lalong nauubos na enerhiya sa buhay. Naging mabigat ang paghinga ni Chen Xinji, totoo ang sinabi mo. Sinabi ni Tang Wulan, naniniwala ako na dapat ay mayroon kang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Commander Zhang, bakit hindi mo itanong? Ito ay isang bagay na binigyan niya ako ng pahintulot na sabihin sa iyo. Ito rin ang pangunahing sekreto ng ating Blood God Legion. Ang Blood God Legion ay orihinal na nilikha ng Shrek Academy, Tang Sect, Temple of War at Spiritual Spreading Pagoda ay binubuo ng 4 na taon ng pagsulong ng digmaan. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, unti-unting naging matatag ang mood ni Chen Xinji. Ano ang kinalaman ng sinabi mo sa akin sa layunin ng pagbisita mo ngayon? Tanong ni Chen Xinji sa malalim na boses. Sinabi ni Tang Wulan, binuo namin ang aking mga kasamahan ng Blood Dragon Squad. Ito ay talagang ipinadala ng Legion. Ako ang kapitan ng Blood Dragon Squad. Ang layunin namin ay hanapin ang masamang espiritong pinuno ng banal na espirito. Dahil, alam na rin nila ang katotohanan na umiiral ang aming lihim na sandata. Sa hinaharap, ang banal na espirito ay magiging aming kaaway kapag kami ay nagnanais na lumaban sa isang plano. Kaya, kapag nahanap na namin ang mga bakas ng Holy Spirit Cult, lalaban na ng Legion ang banal na espiritu sa lahat ng paraan at lubusang lilinisin ang mga maruruming taong ito sa ganitong paraan lamang tayo makakaharap sa kailaliman. Mula sa isang teoretikal na pagsusuri, imposible para sa Star Luo Empire at ng Dowling Empire na maglunsad ng pag-atake sa federal na hukbo sa oras na ito. Dahil alam nila na ang kanilang lakas ay hindi kasing ganda ng sa atin, dapat lamang silang magkaroon ng takot para sa digmaang ito, hindi provocation.
Kaya, sa oras na ito, sino ang mas kapaki-pakinabang sa pag-udyok sa digmaang ito? Bilang karagdagan sa pagpapahintulot sa opinyon ng publiko na suportahan ang digmaan, ang kamatayan ay magkakaroon ng higit na lakas. Bagamat wala akong malinaw na katibayan, ngunit maaari mong hulaan na ang nakapirming naka-install na pag-atake ng shell na ginagabayan ng kaluluwa sa barkong pandigma ay nauugnay sa kanila, kaya't sana ay payagan mo kami, bigyan kami ng ilang oras, at hayaan kaming mahanap ang mga masasamang espiritong ito ng banal na espiritu, ang pinakamahusay na hanapin ang pugad ng banal na espiritu. Si Chen Xinji ay nahulog sa pagmumuni-muni. Walang duda na lahat ng sinabi ni Tang Wulan ay makatwiran at may batayan. Sa katunayan, bago dumating, gumawa si Tang Wulan ng sapat na paghahanda. Lahat ng sinabi niya ay totoo, at walang kathang-isip na bahagi. Ang paghahanap sa punong tanggapan ng banal na espiritu ay orihinal na isa sa kanyang mga gawain. Itinago lang niya ang layunin ng pag-iwas sa digmaang ito sa Tang sect. Nang makitang nalilito si Chen Xinji, alam ni Tang Wulan na siya ay naantig sa kanyang sarili. Susunod, bahala na ang commander ng pinagsamang fleet para magdesisyon. Inulit ng isipan ni Chen Xinji ang numero ng telepono na dinial niya bago pumunta sa opisina. Kuya, bakit may oras ka para tawagan ako? Bueno, Blood Dragon, narinig mo na ba ang tungkol sa taong ito? Sa iyo ito nanggaling. Blood Dragon. Ang tinutukoy mo ay ang Blood Dragon Squad. Paano mo sila nakilala? Isang nagulat na boses ang nagmula sa kabilang panig ng Soul Guidance Communication. Kailangan mo lang sabihin sa akin ang kanyang mga detalye. Tanong ni Chen Xinji sa malalim na boses. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa kabilang panig ng Soul Guidance Communication. Maya-maya, puno ng emosyon ang boses doon, iyan ay isang napakahusay na binata. Kung hindi dahil sa kanya, marahil, lahat tayo ay patay na. At least, ang iyong pamangkin ay tiyak na mamamatay. Ang kanyang mga detalye ay ang pangunahing sikreto ng Legion, hindi ko masasabi sa iyo, ngunit ang masasabi ko ay siya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Siya rin ang tunay na kapatid na si Legion sa hinaharap. Dapat mong protektahan siya, at huwag hayaan siyang makaranas ng anumang pinsala, kung hindi, ito ay isang pagkawala para sa buong kontinente. Ang mga salita ng kapatid ko ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga, hindi bababa sa bago ngayon. Si Chen Xinji ay hindi pa nakarinig ng ganoong pagsusuri ng sinuman mula sa kanyang matigas ang ulo na kapatid. Kahit na para sa kanyang agarang amo, si Cao Dezi, isang makapangyarihang walang awa na dauluo ng isang henerasyon, ay wala ring ganoong pagsusuri. May isip kung gaano kataas ang posisyon ng binatang ito na nakatayo sa kanyang harapan sa kanyang puso. Hanggang kailan mo kailangan? Hindi mo gustong mangyari ang digmaang ito ng masyadong mabilis. Kung gaano katanda at tuso si Chen Xinji, naunawaan niya kaagad ang kahulugan ng mga salita ni Tang Wulan. Hindi itinago ni Tang Wulan ang kanyang layunin, oo. Sana man lang ay makahanap kami ng mas maraming masasamang espiritu at sirain sila. Hindi pagkatapos ng digmaan, dahil ang mga buhay na natalo ng mga patay ay ginagamit nila. Sa katunayan, hindi ko kailanman naramdaman na ang digmaang ito ay kinakailangan. Ang pagpapanumbalik ng Federation ay hindi lamang isang paraan ng pagsalakay. Kung maaari nating sirain ang kalaliman na eroplano ng Abyss no, kung gayon gusto nilang makamit ang parehong plano ng Abyss at maaari nilang makuha ang enerhiya na ito at maaari nating makuha ang parehong enerhiya na ito. Purpose of course, this is just my own thoughts. I also know that my thoughts can't change much, but at least, ang Holy Spirit ang kalaban ko sa buhay ko. Sinabi ni Chen Xinji, bibigyan kita ng 10 araw. Tandaan, mayroon ka lamang 10 araw. Sa loob ng 10 araw, kung hindi ka makakahanap ng sapat na ebidensya upang patunayan na ang pag-atake ay pinasimulan ng Holy Spirit Cult, kung gayon hindi ko mapipigilan ang digmaan na dumating ng maaga. Sa katunayan, isa ako sa mga tagapagtaguyod ng digmaang ito. Gayunpaman, hindi ko nais na simulan ang digmaang ito bago pa ako handa. Ikaw ay bata pa, at ang digmaan ay kakilakilabot, ngunit para sa pag-unlad ng lahat ng sangkatauhan, maraming beses, ang mga lokal na sakripisyo ay hindi maiiwasan. Tumingin si Tang Wulan kay Chen Xinji at tumingin sa kanya ng walang katulad na mga mata. Wala siyang masyadong sinabi. Alam niya na halos imposible para sa kanya na hikayatin ang hawkish na leader na ito na isuko ang digmaan. Bueno, bibigyan kita ng sagot sa loob ng 10 araw. Isang liwanag ang kumislap sa kamay ni Chen Xinji, at isang kristal na natatakpan ng metal ang lumipad sa harap ni Tang Wulan. Ito ang utos ng aking Poseidon. Hawakan mo ito. Sa pamamagitan nito, makakadaan ka sa Tianhai City ng walang harang. Sa loob ng 10 araw, ganap na haharingan ng Legion ang Tianhai City. Makipagtulungan sa iyong paghahanap. Ngunit ang presyon ng opinyon ng publiko, maaari ko lamang itong sugpuin sa loob ng 10 araw. Salamat, Commander-in-Chief. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, at pagkatapos ng pagsaludo ng militar kay Chen Xinji, tumalikod siya at umalis. Bago dumating, talagang isinasaalang-alang niya ang pinakamasamang resulta. Kung talagang ginamit ito ni Chen Xinji para ibaba ang sarili, magkakaroon siya ng paraan para makaalis. Sa pagkakataong ito, kasama sa mga sumama sa kanya ang Extreme Daoluo, ang Amorous Daoluo.
Sa kabutihang palad, ang lahat ay tulad ng inaasahan, at bumili siya ng 10 araw para sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasosyo. Pagkatapos umalis sa opisina ni Chen Xinji, medyo lumuwag ang diwa ni Tang Wulan. Bago dumating, nagkaroon siya ng detalyadong komunikasyon kina Zhang Huanian at Cao Dezi. Pagkatapos ay binuo ang diskarte sa pag-uusap. Siyempre, hindi niya sinabi na gusto niyang ihinto ang digmaan sa dalawang iyon, ngunit hindi niya nais na magsimula ang digmaan sa lalong madaling panahon, at umaasa na maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makahanap ng higit pang mga tao ng banal na espiritu. Sina Zhang Huanian at Chen Xinji ay magkakilala at napakapamilyar. Sa katunayan, sila ay ipinanganak sa templo ng digmaan sa parehong oras. Si Chen Xinji ay nasa itaas pa rin ni Zhang Huanian sa kanyang paglilinang at impluensya. Nang maglaon, pinili ni Zhang Huanian ang landas ng Blood God Legion, at si Chen Xinji ang naging Lord of the War God Temple. Maaari itong ituring bilang isang lumang pagkakaibigan, at ang pangalawang dugo ay ang nakababatang kapatid ni Chen Xinji. Dahil mismo sa mga relasyong ito kaya natitiyak ni Zhang Huanian na hindi malalagay sa malaking panganib si Tang Wulan pagdating niya kay Chen Xinji. Kung tungkol sa mga dokumento ng Ministry of Supervision, hindi mahirap makuha ang mga ito. Sa utos ni Chen Xinji ng Sea God, hindi na kailangan pang magtago ni Tang Wulan at ng Blood Dragon Team. Ang susunod na 10 araw ay napakahalaga sa kanila. Sa anumang kaso, ang digmaang ito ay dapat napigilan ng maaga. Pagbalik sa tirahan kasama ang kanyang mga kasosyo, hindi isiniwalat ni Tang Wulan ang mga detalye ng pag-uusap kay Chen Xinji, at hiniling sa iba na magpahinga muna. Nakipag-usap siya kay Amorous Daoluo Zhangzin ng mag-isa. Sa ilalim ng korona, gaano karaming mga mapagkukunan ng maaari nating pakilusan ng Tang Sect sa Sky Sea City. 10 araw na lang tayo. Ngayon ang Sky Sea City ay ganap ng nabuklod. Dapat ay hindi pa umalis ang mga masasamang espiritu na iyon, ngunit sila ay nakatago. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Magsimula dito. Hanapin ang kanilang pag-iral. Bagamat may ilang iniisip si Tang Wulan, tinanong pa rin niya muna si Zhang Xin. Same time na sinabi ni Zhang Xin, mukhang hindi maikli ang 10 araw, ngunit sa katunayan hindi ito masyadong mahaba. Kailangan nating samantalahin ang bawat sandali. Ngayon na ang suporta ng militar ay lubhang kapakipakinabang sa ating mga aksyon, maaari tayong magpakilos sa lungsod ng Tianhai. Maraming lakas tao, ngunit hindi ka maaaring magpakilos ng labis. Pagkatapos ng lahat, ang tanging bagay na may dudulot mo sa hukbong dugo na iyon kasama ang militar ay maraming tao, mahirap igarantya na hindi ka paghihinalaan ng militar. Kung tungkol sa kung saan titingnan, ang mga masasamang espiritu ay parang makamandag na ahas na nakatago sa crypt. Sa malaking lungsod na ito, hindi kailanman madaling mahanap ang mga ito. Ang pinakamahusay na paraan ay ang paglabas ng ahas mula sa yungib. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Totoong ganoon din ang nakita ng bida, at ang sentimental na iniisip ni Daoluo ay katulad niya. Ang masamang espiritong puno ng banal na espiritu ay pinakamahusay na magtago at hanapin ito ng walang laman, na katumbas ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami. Walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na paraan upang ilabas ang mga ahas sa kuweba at hayaang lumabas ang mga makamandag na ahas na ito ng mag-isa. Kung gusto mo silang akitin, kailangan mo nang magpapatibok ng puso nila. Wulan, may idea ka ba? Tumingin si Zhang Xin kay Tang Wulan. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan, ang pinakamalaking kalamangan natin ngayon ay mayroon tayong suporta ng militar, ngunit para sa Holy Spirit Cult, hindi nila alam ang ating pag-iral. Ngayon ang lahat ng opinyon ng publiko ay tumutukoy sa pag-ataking ito. Sa panig ng Star Luo Empire, galit na nagpahayag si Hanhai Daoluo na gusto niyang lubusang imbestigahan ang bagay na ito. Sa tingin ko, una sa lahat, dapat din akong paniwalaan ng militar na magkaroon ng internal na investigasyon doon sa militar. Ang mga lawin ay nagtutulungan kung sinabi ni Hanhai Daoluo na pumayag siya sa bagay na ito upang isulong ang digmaan, kung gayon ang Holy Spirit Cult ay magiging maluwag sa hitsura ng mga bagay na may sapat na kaakit-akit, tiyak na magpapakita sila sa oras na iyon, hanggat tayo ay nagtatrabaho ng madali, tiyak na magkakaroon tayo ng isang bagay. Tumanggaw si Zhang Xin bilang kasiyahan at ngumiti, okay, kaya mo yan, at lubos kaming makikipagtulungan sa iyo. Lagi akong nasa tabi mo sa mga araw na ito. Ang pagsunod kay Tang Wulan ay hindi dapat mag-alala tungkol sa paghawak sa bagay na ito, ngunit upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Para man ito sa Tang Sect o Shrek Academy, ang Tang Wulan ay talagang napakahalaga para mawala. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay bagamat hindi sumama si Guangdan Daoluo Longyeo sa pagkakataong ito, partikular niyang hiniling kay Zhang Xin na alagaan si Tang Wulan anuman ang mangyari. 5 araw na ang lumipas mula noong pag-atake sa daungan ng militar ng lungsod ng Tianhai. Ang insidente ay ganap na nag-ferment, at ang lokal na panawagan para sa digmaan ay tumataas. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang pag-atake na ito ay nagmula sa militar ng Star Luo Empire. Sinasabing natagpuan din ang matibay na ebidensya sa follow-up, na nagpapatunay na ang Xingluo Empire ay may karagdagang aksyon, at iba't ibang media ang nagmamadaling mag-ulat, at ang opinyon ng publiko ay napakalakas.
Matapos ang isang round ng malakihang pagsalakay, unti-unting niluwagan ng Tianhai City ang bantay nito at inalis ang kontrol ng militar. Gayunpaman, ang mga pangunahing hub ng transportasyon na pumapasok at umaalis sa Tianhai City ay mahigpit na sinuri upang matiyak na hindi na mauulit ang parehong bagay. Ang depensa ng Mothership Battle Group sa dagat ay naging mas mahigpit, at ang iba't ibang detection radar ay bukas sa kaguluhan at sinusubaybayan anumang oras upang matiyak na walang magiging problema. Ang tagumpay ng nakaraang pag-atake ay malapit na nauugnay sa pagpapabiis sa tungkulin ng Radar Monitoring Department. Ang mga kaukulang tauhan ay ipinadala na sa korte ng militar. Nariyan ang personal na atensyon ni Hanhai Daoluo at ng Lord of the Temple of War na si Chen Xinji. Walang nakikiramay sa bagay na ito. Gamitin, ang mga kaugnay na tauhan ay masentensyahan sa maikling panahon, at tiyak na mapaparusahan. Sa sandaling ito, may kabuuang 20 malalaking sasakyan na ginagabayan ng kaluluwa ang maayos na gumagalaw sa highway patungo sa Tianhai City. Ang malalaking soul-guided na mga kotseng ito ay higit sa 30 metro ang haba, at 8 metro ang layo, at bawat isa ay may higit sa 30 malalaking gulong para suportahan ang nakakatakot na bigat nito. Ang buong katawan ay pininturahan ng madilim na asul, at ang karwahe ay minarkahan ng isang senyales ng panganib ng isang bungo at mga crossbones, at mayroong isang espesyal na palatandaan ng militar na nagpapahiwatig na ito ay isang mapanganib na materyal ng militar. Sa kalangitan, isang buong 100 mecha na pinamumunuan ng 2 Black Class na mecha ang nag-escort sa himpapawid. Walang duda na ito ay isang mahalagang materyal ng militar para sa militar. Ang katulad na pagpapakilos ng materyal ng militar ay nagsimula ilang araw na ang nakalipas, at maaaring mangyari ang mga digmaan anumang oras. Walang alinlangan, ito ay isang materyal na mobilisasyon ng militar na isinasagawa ng magkasanib na utos ng 3 pangunahing fleets. Ang convoy ay sumulong sa maayos na paraan, at ang mga mecha sa hangin ay nakakalat. Habang sinisiyasat ang nakapaligid na sitwasyon, panapanahon silang nakikipag-ugnayan sa punong tanggapan upang magulat. Ang co-pilot na nakaupo sa unang kotse ay isang malaking koronel, at maging ang driver ay isang tenyente koronel. Sa harap ng koronel, ipinapakita ng electronic screen ang kasalukuyang katayuan ng 20 sasakyang pangtransportasyon ng militar, pati na rin ang ilang data ng pagsubaybay sa paligid ng detection radar na inilagay sa bubong. Boss, ang punong tanggapan ay napaka-urgent upang ilipat ang mga mapagkukunan ng hayop, ito ba ay talagang magiging isang digmaan? Tanong ng tenyente koronel na nagmamaneho ng sasakyan sa katabi niyang koronel. Habang nakatingin sa screen, sinabi ng koronel, hindi maganda yan. Bago pa talaga mailabas ang war order, posible ang lahat. Inilibot ng tenyente koronel ang kanyang mga mata, kuya, hindi ka ba maaaring maging opisyal? Magpinsan ang koronel at ang tenyente koronel. Ilang tao sa militar ang nakakaalam nito. Naiinis na sinabi ng koronel, ay drive mo nang mabuti ang iyong sasakyan at itanong mo kung ano ang iyong ginagawa. Hindi ko alam kung magkakaroon ng digmaan. Sa totoo lang, inaabangan ko ang digmaan sa lalong madaling panahon. Sa lakas ng ating hukbong federal, hindi ito isang espiritu ng pakikipaglaban o isang bituin. Luo ang dalawang bansang ito ay maaaring lumaban. Sa aking palagay, ang digmaan ay dapat na nagsimula noon pa lang, at ang buong planeta ay magiging mas maaga, at ang buong planeta ay magiging mas maaga. Dahil sa impluwensya ng mga kalapati at ng mga neutral, ito ay hindi naruroon sa loob ng maraming taon. Walang duda na ang koronel ay kinatawan ng mga lawin. Ang tenyente koronel ay pumulupot sa kanyang mga labi, ano ang mabuti sa pakikipaglaban? Ang pakikipag-away ay papatay ng mga tao. Hindi ako interesado sa pakikipaglaban. Katatapos ko lang magpakasal at ang aking asawa ay buntis muli. Sa oras na ito, mas malayo ang digmaan sa akin, mas mabuti. Okay, stop talking nonsense. I don't know if you just got married, or how would you are arranged on the logistics transport side. That time, kahit magsimula ang digmaan, hindi ka papayagang pumunta sa front line. Galit na sabi ng koronel. Tumawa ang tenyente koronel, kuya, o hello. Kung pag-uusapan, ilang fixed load na soul-guided shell ang dinadala natin sa oras na ito. Nakakatakot talaga ang buong 20 sasakyan. Kung ito ay sumabog, natatakot akong mangyari ito sa isang iglap. Magagawang abo ang isang lungsod. Sa puntong ito, hindi niya mapigil ang kiligin, ngunit alam na alam niya kung ano ang dinadala sa likod ng karwahe. Ang fixed-mounted soul-guided shell ay isang federal na estratehikong sandata, at ang kapangyarihan ng bagay na ito ay talagang nakakatakot. Bilang mga sundalo, alam nilang lahat ang kapangyarihan ng mga nakapirming naka-install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang mga nakapirming nakamount na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ay binuo. Pagkatapos ng 10,000 taon ng pananaliksik, ang kasalukuyang fixed-mounted soul-guided shell ay gumawa ng malaking pag-unlad sa mga tuntunin ng kapangyarihan, saklaw, uri, at paggana. Hindi lamang maaaring may sigawa ang tumpak na patnubay at pangmatagalang strike, ngunit maaari rin itong hatiin sa iba't ibang uri. Anong pagkagambala ng signal ng radar, pinsala sa pag-atake, pagkasira ng masa? Para sa pagkasira ng mga anyo ng buhay, para sa mga gusali, mayroong anumang mga uri.
Kung ikukumpara sa 10,000 taon na ang nakalilipas, ang kapangyarihan ng mga nakapirming nakamount na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ng parehong antas ay halos tumaas ng ilang beses. Ngayon ay walang mga nakapirming nakamount na soul-guided shell sa ibaba ng ika-4 na antas. Ang lahat ng fixed-mounted soul-guided shell ay ang pinakamahalagang materyales ng Federation at ito rin ang pinakamahigpit na pinamamahalaan. Maaari mo bang sabihin ang isang bagay na mapalad? Ano ang sumabog? Huwag magsalita ng walang kaparirikon, seryoso para sa mga mainit na patatas na ito na maiimbak ng maaga. Ang 20 sasakyan na ito ay naayos na may mga shell na ginagabayan ng kaluluwa, sapat na upang mag-assemble ng ilang mga barkong pandigma. Walang pakialam ang tenyente koronel sa pagsaway ng koronel, pag-usapan mo lang. Hoy, hindi ba binomba itong Shrek City noong taong iyon? Sa depensa ni Shrek, 2 lang. Sinira talaga nito ang numero 1 lungsod sa mainland. Ang patag na lupa ay hindi maisip. Kapatid, sabi mo, ang depensa nitong pinakamahigpit na artilleryang ito ay dapat na nakafix sa Federation ng pinakamahigpit na artillery na ito sa pagpatay sa Diyos. Paano ito ninakaw? Tumahimik ka. Biglang sumigaw ang koronel, ito ba ang dapat mong itanong? Imaneho mo ng mabuti ang iyong sasakyan. Ang katotohanan na ang Killing God level fixed-mounted soul-guided artillery shells ay ninakaw ay isang ganap na bawal sa loob ng Federation military. Hanggang ngayon ay hindi pa nakakapagbigay ng paliwanag ang Federation sa mga tao. Ang kasunod na pag-atake ng Evil Spirit Master sa Tiandao City ay nalihis din ang atensyon ng publiko sa isang tiyak na lawak. Nagsimula rin ang pagsikat ng mga lawin noong panahong iyon. Sa nakalipas na 2 taon, masiglang umunlad ang militar, pinalawak ang hukbo nito, at pinalaki ang budget nito sa militar. Totoo nga, nawala at hindi na nagpakita ang Holy Spirit Church. Kung paano ninakaw ang orihinal na God-killing grade na fixed-mounted soul-guided artillery shell, wala pa ring resulta ng investigasyon. Hindi bababasa, ang Bundestag ay yumako sa lahat ng mga responsibilidad at nagsagawa ng pangkalahatang pagbabago ng termino. Ngunit sino ang mamamatay tao? Saan? Bagamat ipinahiwatig ng bagong Federal Parliament na magsasagawa ito ng masusing pagsisiyasat, wala pang resulta. Maraming mga taong naghihinala tulad ng Tenyente Koronel, ngunit sa loob ng militar, ito ay isang isyu na mahigpit na ipinagbabawal na pag-usapan. Maraming bagay ang hindi natin dapat malaman. Medyo lamambat ang boses ng koronel. At saka, kung mas kaunti ang iyong nalalaman, mas mabuti. Hindi lang ito isang pag-atake ng terorista, ngunit dapat ding nauugnay sa mga kadahilanan sa politika. Well, ang ganitong bagay ay hindi sa atin. Maaaring bigyang pansin. Gaano kalayo ito sa base? Mayroon pa ring higit sa 300 kilometro. Sa kasalukuyang bilis, aabutin ng mga 3.5 oras bago makarating. Masyadong mabigat ang sasakyan at imposibleng magmaneho ng mabilis. Maaari lamang itong sumulong sa patuloy na bilis. Well, okay. Cheer up. Ang transportasyon ng mahalagang military material na ito ay mag-iiwan ng magandang marka sa iyong resume. Mabuti. Tumigil sa pagsasalita ang tenyente koronel at seryosong nagmamaneho, ngunit ang koronel ay hindi nang ahas na panuurin ang mga screen sa harap niya ng walang ingat. Sa katunayan, siya lang ang nakakaalam na sa batch na ito ng fixed-mounted soul-guided artillery shells, bilang karagdagan sa malaking bilang ng conventional 4-level to 6th-level soul-guided artillery shells, mayroon ding 39 na antas na fixed-mounted souls na nakahanay sa mothership. Ginabayang artillery shell, at higit sa 37 antas, ika-8 antas na fixed-mounted soul-guided shell. Sa himpapawid, bilang karagdagan sa isang batalyon ng mech formations, mayroon ding hindi bababa sa isang batalyon ng mga mandirigma na nag-escort sa himpapawid. 36 na mandirigma iyon. Makikita kung gaano kahalaga ang batch ng mga materyales na ito. Siguro, may iba pang mga sekretong materyales sa transportasyong ito, ngunit sa kanyang antas, imposibleng malaman. Ligtas na ipadala ito sa lugar sa lalong madaling panahon, ngunit walang dapat mangyari. Gayunpaman, sa napakaraming mga manlalaban at mecha escort, hindi dapat marami nito. Kung tutusin, ito ang lakas ng militar. Mahigit sa 300 kilometro ang layo mula sa Tianhai City ay maaaring hindi mukhang malapit, ngunit para sa isang supersonic na manlalaban, iyon ay ilang minuto lang. For more videos, please like, share and subscribe.